2021 po ngayon. God bless all po sa mga nanonood dyan kay Apo Andy. God bless all po sa inyong lahat. May 7 ngayon po. Araw ng Biyernes. Kung napadaan ka dito sa aming YouTube channel, huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung may konti kayong katanungan, kung kayo palang sagutin, ay sasagutin ko po. At ganun din po, huwag nyo po kalimutan sa Facebook page po na ginawa, huwag niyo po kalimutan mag-like doon at follow nyo na rin po. Kaya kung gusto niyo magpagamot, message lang po kayo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Umabot na po ako ng 2,400. Wala pa ho isang buwan ay umabot agad ako ng mahigit 200 subscriber. Mahigit po talaga. Simula sa 2,000 umabot na po ng mahigit. Maraming salamat po talaga sa lahat nag-subscribe sa akin at maraming salamat po sa nagtitiwala sa akin sa paggagamot sa spiritual. Una po sa Diyos at sa mahal na pong Jesus Nazareno. Maraming salamat po at God bless all po sa inyong lahat. May kwento lang po ako sa inyo na yung mga yung may tao po minsan na ginamot ng Panginoong Kristo. Pag kayo ginamot na ng Diyos, pagkatiwalaan niyo po ang Panginoon dahil alam niya po yun. Alam niya yung kung napakabuti sa atin, basta't manalig lang po tayo at manampalataya. Huwag po natin kalimutan na lagi magpasalamat. Kung anumang meron tayo, huwag po tayo panghinaan ng loob. Kung may nagtatanong, minsan sa akin ng pasyente, kahit hindi namang maganda ang tanong niya, ay sinasagot ko ito ng abot ng aking makakaya. Katulad po ng iba, nagtatanong po, gusto po nila magkaroon ng anak. Ang Diyos ang nagpapasya. Minsan, hindi ko alam kung bakit sila binigyan ng anak. Kahit ako, bilang instrumento ng Diyos, marami din akong tanong sa akin sarili. Minsan hindi sinasagot ng Panginoong Kristo ang aking panginaginip o pangitain. Pag masyado na ako nagtatanong. Basta ang tungkulin ko lang ay maggamot sa spiritual ng Panginoong Kristo. Tungkulin ko rin manalig at manampalataya. Yun nga po mahirap sinasabi ng Panginoong Kristo eh. Pag isa ka daw manggagamot, lahat ay lagi kang handa at lagi kang magdasal at huwag makalimot. Pero minsan po, kaya humihina ang spiritual at physical ng isang manggagamot dahil sa mata natin. Ang mata natin ay lahat nakikita at ang utak natin ay naglalaro ng masama sa ating kapwa. Lagi po tayong magdasal. Yun lang pong sinasabi sa akin ng Panginoon Kristo at huwag niyo pong kalimutan manalig sa Kanya. Lagi niyo pong kausapin ng Panginoon o lagi po kayong tumawag sa Kanya. Wala pong imposible. Katulad po ng ginamot kanina ng Panginoon Kristo, sila ay galing Malabon, Nabotas. Galing po sila ng Nabotas. Ngayon, ginagamot siya ng Diyos. Hindi niya rin alam lahat ang kanyang sinasabi. Alam niya lang, nasa bahay daw siya, nasa tindahan nila. At nakapokus lang daw ang kanyang isipan sa lugar na iyon. Minsan, mapangling lang si Satanas. O pwedeng sinasaniba naman sa mga espiritu. O pwedeng inalilihan ng mga masasamang espiritu. Kaya nga, ang paggagamot ay kailangan nagmumula sa puso para malaman kung ano man ang sakit ng tao. Sabi nga ng lalaki kanina, alam ko nakapag-aral siya dahil ang kanyang mga sinasabi ay tungkol sa science. Marami daw siyang na pinag-aralan na ganun hanggang gusto niya
Bakit? O yung mga medisina ay hindi daw magamot-gamot at nagagamot ng mga espiritual. Katulad daw ng mga manggagamot. Sagot ko lang sa kanya, kahit ako hindi ko rin alam, sir. Kasi kung naririnig mo lagi ang video ko na sinasabi ko na ako yung mangmang at hindi nakapag-aral, hindi ko rin alam kung paano sila gumagaling. Minsan nga nagugulat ako sa aking sarili kung bakit, paano nangyayari yun. Marami akong tanong sa aking sarili na hindi ko naman yung dati gawain. Mabuti nga kung sasakyan ay napapalitan ng pyesa kahit ito'y durug-durug na. Yun ang sinasabi ko sa mga pasyente. Pag kayo ginamot ng Diyos, magtiwala kayo. Manalangin kayo. Pag naibawasan ang kanyang karamdaman sakit, ibig sabihin matuwa kayo. Dahil bakit kamo? Kasi unti-unti kayo gagaling dahil susubukan pa rin kayo ng kalaban nyo hanggang sa kayo tatawag sa Panginoon Kristo. Pero kung kayo ay magpapagamot sa lahat ng mga manggagamot, tapos ang gusto nyo lang, kayo ay gumaling dahil nakakapagpagaling siya ng ganun, eh, sa tao na kayo naniniwala, hindi na sa Diyos. Ang Panginoon, kaming lahat, bilang instrumento, kahit tayong lahat, ay may kakayahan maggamot sa mga tao. Yun nga lang, bakit daw hindi at nagkakasakit yung mga tao? Dahil sa ating mga mata. Alam mo ang mali sa lahat. Alam mo ang dapat mong gawin kung ikaw ay instrumento ng Diyos. Bago ka sumabak sa isang spiritual, tanungin mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang aking Ama sa langit. Sasagutin ka naman yun sa panaginip, sa pangitain. Bakit ako pinili mo? Bakit ako paggagamot na hindi ko naman kayang gamutin? Mas maganda yung nagpapakumbaba at umaamin kung kakayanin o hindi. Kaysa sa naguhula-hula at hindi makontento sa kapangyarihan. O yung iba naman naggagamot na hindi naman sila manggagamot. Sila ipadala ni Satanas. Masarap tumulong sa kapwa maggamot. Pero hindi rin naman lahat ng nagpapagamot ay sila ay laging kawawa. Minsan sila pang may kasalanan. Hi po. Edward P.S. Mega shoutout. Yun lang ang sinasabi ko. Lagi lang kayo magtiwala sa Diyos. Lagi lang kayo manalig sa Diyos. Lagi lang kayo magdasal. Tandaan nyo, ang taong malapit sa Diyos ay takaw tukso. Takaw, lagi tayong binabantayan ni Satanas. Ang taong malapit sa Diyos, hindi ko sinasabing ang taong mga manggagamot. Lahat tayo. Ang taong naniniwala sa Diyos ay lapitin ni Satanas. Ang taong nagdarasal sa Diyos ay lapitin ni Satanas. Kasi target niya tayo. Ang taong hindi tumatawag sa ating Ama ay hindi ka naman tatargetin ni Satanas. Sa kanya ka na. Bakit ka pa niya tatargetin? Minsan nag-iisip ako, bakit ang mga taong pinapadala ng Panginoon Kristo ay malalala ang sakit? Bakit galing naman ito sa mga manggagamot na mas matatanda pa sa akin? Mas matagal pa nagkagamot? Mas mga kilala? Bakit ganun pa balik-balik lang ang sakit nila? Pagdating naman sa akin, iba naman ang style. Iniisip ko, ang tao kayang ito ay may kasalanan sa aking Ama, kaya hindi sila gumagaling o hindi sila umaamin na kanilang kasalanan. Bakit ka ikakahiya mo ang iyong kasalanan sa ating Ama? Walang perpekto. Hindi tayo Diyos, hindi tayo anghel. Tayo ay pantay-pantay lang sa paningin ng Panginoon. Walang VIP doon. Kaya tinanong ko ang aking pasyente kanina, bakit ka nagkakaganyan? Pinagaling ka ng Ama at nagpapagamot ka na sa ibang manggagamot. Bakit hindi makita ang sakit mo? Aminin mo man o hindi, ikaw ay nagkasala. Lahat tayo nagkasala. Bakit ayaw mo isuko? Kung nahiya ka sabihin sa akin, nahiya ka sabihin sa ibang manggagamot, bakit hindi mo sabihin sa Panginoon sa tahanan niya o anuman reliyon? Sabihin mo yung kasalanan. Magpapatawad ng Ama sa langit. At lulubayan ka ni Satanas. Kung tago ka ng tago ng kasalanan mo, kaya nga sabi ng mga matatanda,
Walang basura na hindi sisingaw ang baho. Pusa ito sisingaw. Yun ang sinasabi. Minsan, kaya sinasabi ko sa gusto matuto maggamot at yung nagpapatanong sa akin lagi ng taga-Tugigaraw, lagi ka maging mabusisi sa paggagamot. Huwag kang magsisinaayon agad sa kanyang sinasabi. Katulad kahapon, may ginamot ako na hindi ko pa na-upload. Pero dapat i-upload ko to, magkakasunod lang kasi. Inuubos ko lang yung laman sa cellphone at hindi na ako makakuha ng ibang video kasi loaded na. Katulad kahapon, may mag-asawang nagpagamot. Sila naman ay tingin ko ay mabait. Dahil minsan nababasa ko ang kanilang galaw at isip at puso. Bakit sila sinasaniban ng mga masasamang elemento? Ang sabi nga ng elemento ay nakatira pa nga siya sa balete. Isa siyang duwending mapanglinglang. Kaya niya gawin lahat ang boses. Yun nga sinasabi ko minsan. Kaya nga, hindi ako naniniwala basta-basta na ikaw ay kukulamin na 30. Maaari kung grupo lang ito, talagang personal niyang galit at pinagtulungan ka lang nila. O pwede. Yun lang po ang sinasabi ko. Bakit po sila pinapasukan ng masamang elemento? Tinanong ko kung kailan ka huling dumalaw sa tahanan ng Ama. Nakangiti lang sila. Understood na yon. Madalang pa sa patak ng ulan. Ngayon, pinadala ka ng Panginoong Kristo dito dahil galing ka na sa ibang doktor at galing ka na sa mga medisina at sa mga manggagamot. Hindi nila makuha. Dahil bakit ka mo? Dapat matagal ka ng magaling. Dahil bakit? Hindi ka tumatawag sa aking Ama. Umaasa ka sa mga manggagamot. Hindi naman ang mga manggagamot na nagpapagaling. Kung hindi ang ating Ama sa langit sa iyong pananampalataya. Isipin mo, kami ay tao, tayo tao. Paano gumagaling ang isang tao? Porque sinasabi ng iba ay binigyan kami ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Katulad nyo lang kami tao. Binigyan man kami ng karunungan ng Diyos, pero may kapalit. Akala ng iba pag naggamot ka, walang kapalit. Marami. Marami na akong nalaman na kwento na totoo. Pag tinanggap mo ang paggagamot sa Panginoon Kristo, minsan may kapalit. Hindi ang Diyos ang nagbibigay niyon. Kasi may kasalanan ka. Sila nagbabayad ng mga ginawa mong kasalanan. Pwedeng mamatay ang iyong magulang. Pwedeng mamatay ang iyong kapatid. Pwedeng mamatay ang iyong anak. Yun po yun. Marami. Ilan taon ka na po, kuya? Ako, Edward, 39 years old. Kaya nga sabi ko sa inyo, masarap tumulong sa kapwa. Pero minsan, pag naggamot kayo, siguraduhin nyo ang ginagamot nyo ay kung walang kasalanan. Kasi nagtataka ako minsan sa mga pasyenteng pinadadala ng Diyos dito. Naghahanap daw sila ng mga manggagamot. Pinuntahan na nila lahat ng YouTube, Facebook page. Maraming mga sikat sa Facebook page na nagpapagamot dito. Hindi ko lang sinasabi. Pero minsan, ilalabas ko rin yun dahil galing sa kanilang bibig yun. Hindi ko naman sila kilala. At wala akong ugnayon sa kanila. At wala akong pambayad. Wala akong pera para bayaran ko sila at magpagamot. Ito nga cellphone ko eh. May tililing pa nga minsan. 4 na video na hindi na napupuno na agad. Yun ang sinasabi ko. Minsan nag-iisip ako, bakit Panginoon, bakit po sila nahihirapan sa sakit nila na matagal na po sila nagdarasal, sabi nila. Bakit ayaw niyo po silang bigyan ng kagiginhawaan sa kanilang karamdaman? Bakit po, Ama? Minsan naisip ko, siguro may kasalanan silang hindi nila nasasabi sa inyo at ayaw nilang aminin dahil natatakot sila. Dahil pinangungunahan sila ng takot. Yun po yun. Paulit-ulit yung sinasabi ng Diyos sa akin bago niya pinadala sa Pampanga. Huwag kang makakalimot sa pagdarasal dahil ako'y laging nasa iyo. Ibig niya sabihin ay pinakikinggan niya. Ituro mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo sa mga pasyenteng padadaling ko sa iyo. Lagi kang manalangin.
Yan po ang laging sinasabi ng Diyos. Lagi daw tayong manalangin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Lagi daw tayong manalangin sa Kanya. Iniisip ko minsan ang pasyente pinagaling ng Panginoon Kristo. Bakit sila nag-aaway-away sa salapibo ba, Ama? Minsan mabusisi ako. Magtanong sa aking isipan. Minsan sinasagot ng Diyos sa panaginip. Dahil nararapit na daw ang mga demonyo o masasamang kalaban natin na umaalili sa loob ng katawan ng tao na hindi nakikita ng mga mata o anumang ginagamit sa medisina. Dahil nga ito'y spirit. Nakita ko ang babae kahapon na ginamot ng Panginoong Nazareno. Bakit nakita ko sa kanyang mga mata ang demonyong mga mata? Naalala ko ang aking pangitain na nasa gitna ako na nakalutang. Nakita ko ang mga tao ay kinakagat nila kapwa nila tao. Tapos kinakagat nila, sumasanib sila. Hindi naman lahat ng taong nakikita ko ay pinupuntahan nila. Hindi ko alam kung bakit hindi nila pinupuntahan. Siguro nagdarasal to sa Panginoon. Nakikita ko ang mga tao ay marurumi. Nalalapit na ang mga masasamang espiritong umaalili sa loob ng katawan ng tao dahil hindi tayo tumatawag sa Diyos. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero dapat tayong tumawag lagi sa Panginoon dahil ang Diyos ang nagpapagaling sa mga tao. Mabigat ang kalaban natin. Hindi ito karaniwan basta-basta. Lagi lang tayo magtiwala sa Diyos. Sinabi ng Panginoon Kristo yan bago niya pinadala sa Pampanga, kailanman ay hindi ko iniwan ang aking anak. At wala rin siyang sinabi na ako'y iniwan niya. Nasa puso nila ako. Yun lang ang sinabi ng Diyos. Direct to the point ako. Hindi ko dadagdagan yun dahil yun ang sinabi ng Panginoon Kristo sa isipan ko, sa panaginip. Huwag ka lang makakalimot sa pagdarasal. At huwag mong kakalimutan na pumasok sa tahanan ng aking Ama. Ilang taon ka na po nag-umpisa maggamot? Edward PH, matagal na ako naggagamot. Hindi lang ako mahilig mag-video. Yung 4 na taon ako dito sa Pampanga, may 4 na taon na ako naggagamot. Simula sa lolo ko, niya ako tinuruan ng isang taon at 6 na buwan at 3 taon ako na sa kanya. Ganun na rin katagal. Hindi nasusukat kung ilang taon ka sa paggagamot. Nasusukat dito ang tibay ng pananampalataya mo. Kahit batikan pa ang kalaban mo sa paggagamot, hindi lahat ng manggagamot sa buong mundo, kahit gaano pa sila katagas o gaano pa sila katanda sa akin, hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan ng aking Ama. Yan ay hiram lang nila sa kanila. Ipinagkalob ng aking Ama yan sa kanila. Ganun. Dahil yung matandang nagturo sa akin, hindi ordinaryong maggagamot. Matagal na panahon niya akong hinintay. Tutusin bakit niya ako pinili. Maraming manggagamot, maraming pari, maraming apostol, maraming ministro. Bakit hindi binigyan ng Diyos ang kapangyarihan na nakalublob sa akin? Tutusin magaling sila magdasal kaysa sa akin. Tutusin magaling sila mag-aral na kapag-aral. Bakit pinagbigyan ng Panginoon Kristo na isang katulad ko na mangmang at hindi nakapag-aral? Bakit ipinagkalob niya sa akin ang kapangyarihan na ito na hindi ko naman ito gusto? Hindi nasusukat kung gaano kakatagal maggamot. Tanda mo, kung sasabihin kong lahat na nagpaggamot dito, mas nauna pa sila kaysa sa akin. Maraming sikat na manggagamot. Dati wala akong alam sa Facebook. Wala akong alam sa YouTube. Yun ang totoo. Tamad ako kumuha ng video kasi ayaw ko ipakita ang kagalingan at kapangyarihan ng aking Ama sa mga tao. Gusto ko sila ang tumawag sa Panginoon Kristo para gamutin sila. Hindi madamot ang Panginoon Kristo. Kung tatawag ka at aamin ka na kasalanan, gagaling ka. Yun ang totoo. Paano kapag gagalingin ng aking Ama na Panginoon nating lahat kung ang sarili mo ay hindi ka marunong magpatawad, hindi ka marunong magpakumbaba, nagiging mataas kayo sa sarili? Yun. Bakit? Lahat ng tao ay kailangan ng pera. Lahat ng tao ay kailangan ng pagmamahal ng Diyos. Lahat ng tao ay kailangan ng magandang buhay. Paano may bibigay ng Ama yung sa langit kung ang ating sarili ay hindi tayo marunong magpatawad?
Hindi nasusukat ang paggagamot kung kailan o bata ka pa maggamot. Maraming manggagamot na bata pa pero mas mahusay pa sa mga batikan. Alam mo bakit? Ang Diyos ang pumili nyo. Alam ng Panginoong Kristo, kay bata ka pa na magagampanan mo ang iyong misyon. Pero mas lamang sa karunungan ang mga may edad. Yun, ang totoo. Pero kung susumahin mo, pag ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa bata, walang lalamang kahit matanda ka pa na manggagamot. Hindi lahat na manggagamot dahil minsan, isang araw, nakaraan araw pa, tinignan ko lahat ng mga manggagamot sa Facebook page, YouTube channel. Dahil hindi ako nanonood. Dahil ayaw ko kumuha ng taktika sa kanila, ayaw kong pakalaman ang paggagamot nila dahil sila instrumento ng Diyos. Tinitingnan ko lang kung totoo o mayroong nakasanib sa loob ng katawan ng tao. Ginagamit ko ang aking isipan at ang aking mga mata. Yung iba, wala naman sapi, dala lang ng emosyonal, dala lang ng matinding galit. Pero hindi ko sila pwedeng pakalaman. Na-inborn na minsan ng tao sa kulam. Katulad yung ginamot ng Panginoon Kristo, kanina lang pala. Isipin mo yung batang yon ay 16 years old, 17 years old. Hindi siya makatulog dahil nagtapon lang siya ng basura. Hindi ko mapinta ang kanyang mga mukha kung ano kong gagawin. Ang sabi ko sa Panginoon Kristo, bakit po may bukol siya sa kilikili? Sinabi ng Diyos, siya na nakatama, nagtapon ng basura. Pero hindi niya pa nasasabi yon. Bakit siya nakaangat ng kamay niya at nakadikit na yung kilikili niya, diretsuhan, at lumiit ang bukol? Bakit? Dahil yun, hinawakan lang ng Diyos. Wala akong ginawa sa kanya, kundi pinagdasal ko lang siya. Hindi lahat ng bagay kailangan ipitan mo. Kung kakayanin sa panalangin, walang imposible sa isang salita ng Diyos. Hindi nasusukat dito yung lakas, matagal ka na maggamot, sikat ka na, maraming sikat na manggagamot nagpupunta rito na ginamot nila. Kung tutusin, kaya kong bilangin. Mismo sila nagsasabi sa akin, paano sila nagagamot at hindi sila nagagamot ng mga taong yun. Alam mo bakit? Dahil sa salapi. Good evening po. Tama po, wala pong makakahigit sa lahat ng Panginoon dahil siya ang nagbigay buhay sa lahat. Salamat sa Panginoon at ginagabayan tayo lagi. Tama, Patrick. Walang higit sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ang Diyos ay mapagmahal sa ating lahat. Minsan, nakakalimutan natin siya dahil sa dami nating obligasyon, sa pamilya natin, sa trabaho. Pero kahit minsan lang, puntahan, manalangin, isarado ang pinto, kausapin mo ang Diyos, magpasalamat. Napakasaya ang Panginoon. Maalala mo lang siya. Yun ang sinabi niya sa akin. Natutunan ko to sa sarili ko simula ako'y naggamot. Yun ang totoo. Sinasabi ko nga sa inyo, sa daming manggagamot sa buong mundo at mga batikan, bakit ako ang kinukuha ng Panginoon Kristo ang dami-daming manggagamot sa Maynila? Bakit hindi siya pumili doon at bigyan niya ng kapangyarihan? At sa isip ko, baka hindi ko magawa kasi natatakot ako humawak ng tao. Baka hindi gumaling. Pero sinabihan ako ng isang matanda ni Akira Yamada. Ang kapangyarihan mo ay nagmula sa Panginoon. Hindi ka na namin pwedeng hawakan at salinan pa. Dahil ito ay pinili at tinakda ka. Hindi lang yan ang kapangyarihan mo pag ikaw ay tumatanda na. Hindi mo lang ito magamit dahil nag-alinlangan pang iyong puso. Pero pusa itong lalabas kung talagang ikaw ay magtataimtim ng dasal. Minsan nangyayari yon. Pero hindi ko pa rin malaman kung bakit. Kaya nga sinasabi ko lang sa totoo. Naiintindihan mo ko, Edward? Kung magiging totoo ka sa iyong sarili, lalabas ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong puso. Ulitin ko, hindi ako marunong maghalit. Maging totoo lang tayo sa sarili. Ang daming ginagamot at pinapadala ng Panginoon Kristo dito. Isipin mo, kung mabuti kang manggagamot at alam ng Diyos ay gagamitin mo kapangyarihan niya sa kabutihan,
Siguro naman, hindi niya naman sinabi sa akin na anak, pwede kang gumawa ng isang agimat o anting-anting pangontra. Pero maging totoo ka. Huwag mo lang gagawa ng kalokohan, katulad ng gagawa ka ng bato, papel, tapos ibabayad mo ng malaki. 7,000. Kasi yung pasyente, stress na yan eh. Hindi niya na alam ang kagalingan niya. Hindi niyo siya tinuturuan magdasal. Sabi mo nga sa pasyente, sabi na sikat ka. Kahit sino, kahit hindi ka sikat, na alam nilang mahusay at marunong ka sa ganon. Pagbilihan mo yung pasyente ng isang anting-anting na halagang 7,000, mangungutang niya, gumaling lang siya. Sabi mo, magdasal ka ng alas 12, gagawin niya yun eh. Gumising ka ng alas 12, baka hindi pa matulog yun. Dahil hindi nga magamot ng medisina. Dapat ang itinuturo doon ang pananampalataya at pananalig. Yan ang sinasabi ng Panginoon lagi sa akin. Una, hindi ko pinapansin ang panaginip ko na yun. Ngayon, sa daming pasyente nagpupunta rito araw-araw, nalalaman ko na ang lahat kung bakit sila nagkakasakit. Hindi ang Diyos ang nagbigay ng sakit talaga. Hindi tayo pinarurusahan ng Panginoon Kristo. Ang nagpaparusa sa atin ang ating kalaban. Yun ang totoo. Saan ka po nakatira? Malapit kami sa Guagua, Pampanga. Kapampangan ng aking asawa, ako isang Tagalog lamang. Dito ako nakatira sa Guagua, Ascomo, Florida, Pampanga. Ay, Guagua, Pampanga. Malapit lang pala yung Florida, dyan lang pala sa likuran namin. Hindi pa kami sakop nyo. Yun lang. Isipin nyo yung in-upload kong video. Hinawakan ko lang yun. Hindi ko rin alam kung paano nawala yung bukol niya sa kilikili na halos hindi mo mapinta ang bata. Gusto ko sanang kausapin kung bakit siya nagkaganon. Nagtapon lang siya ng basura. Hindi niya na naangat yung kamay niya. Siguro natapunan niya Santa Rita. Santa Rita na yun, Santa Rita Guagua. Yun lang. Paano nangyayari yun, ang sakit na yun? Yun, pwede yun. Kung sasabihin na naman, kinulam na naman yun. Kasi ako, pag bago ako bumitaw ng pagkukulam, may prueba, may ebidensya, parang katulad din yun ng batas. Hanggang wala kang sapat na ebidensya na nagpapatunin, nagdidiin, yun din. Ako gusto ko mangyari yun dahil yun ay totoo. Kaysa naghahaka-haka tayo na hindi katotohanan. Isipin mo, nagtapon lang ng basura, hindi na umangat yung kamay. Normal naman yung kamay niya. At iyak siya ng iyak at lumalaki ang kilikili niya ng bukol. Wala naman daw makita yung doktor. Pigsa lang daw. Kung pigsa, bakit ganun? O bakit nawala? Yan. Isipin mong isang taong ginamot ng Panginoon Kristo. Kanina, taga Nabotas, Maynila. Isipin mo, wala rin siyang alam. Nasa loob daw siya ng bahay nila. Pero kung tatanungin mo siya ng tatanungin, naririnig yung sinasabi ko. Hindi niya masagot ang aking tanong. Pero bago ko siya pinapikit, siguro naman, kuya, alam mo naman lalaki. Pag tinanong ko kung babae ka lalaki, syempre sasagot mo lalaki dahil lalaki ka. Siguro naman pag sinabi kong kilala mo si Kristo, natural, kilala mo ang Panginoon. Bakit hindi niya masagot ang Panginoon? Sabi niya, hindi niya alam. Dahil wala siya sa katinuan niya. Pero, hindi agad yun ay kinukulang. Yun ay may nakatirang mga masasamang espiritu at elemento sa kanilang tindahan. Hindi ko palang na-upload yun, bukas na lang. Katulad yung lalaki, si Juan ay 120, 5 sila, sinungaling, malaram, sa Kapampangan, sinungaling at malaram. Paano nalalaman yun? Paano siya napunta sa balete at nakaupo lang siya? Nagsisinungaling pa si Juan, kasi si Juan ay isang maitim na duwende. Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya at ayaw niyang sabihin kung saan siya nakatira. Piniwersa ko at umamin. Natapos yung mata niya na walang pagkapula at nawala ang kanyang paghihilo. Katulad din ng kanyang babae. Inulam siya ng dati niyang kaibigan. Pero kailangan ko malaman totoo kung totoo ang sinasabi niya. Pero totoo. Ganun ang paggagamot sa espiritual. Kaysa sa sangayunan mo ang lahat ng sinasabi. Minsan kasi may pinapadala ang pasyente ng demonyo. Ng kalaban. Lagi lang tayo magtiwala. Katulad, ano bang unang makasalanan sa ating sarili? Ang ating mata. Pangalawa, ang ating isipan.
Kung anong nakikita natin, lumalabas sa ating isipan at lumalabas sa ating bibig ang dapat sabihin. Kaya sinasabi ko sa lahat ito, masarap maggamot, masarap manalangin, pero lagi tayong maging handa. Ang sino man tumatawag sa Panginoon Kristo, yun ang lapitin ni Satanas. Ang sinong hindi tumatawag sa Diyos at mahilig makiapid, magnasa, mahilig sa pera, hindi nagbibigay sa magulang, makasarili, hindi marunong magpatawad, paano ka pa niya pupunta ni Satanas? Kanya ka na. Hindi ka na niya papakilaman. Bakit kanya papakilaman? Nagsasumamo ka na sa lahat ng kayamanan at hindi ka nagbibigay at hindi ka nagpapatawad. Ano ba ang Diyos? Paulit-ulit to sinasabi. Di ba siya ay Bible? Nasa Bible. Siya ay pag-ibig at kapayapaan. Paano may bigyan kapayapaan kung puro na lang ang galit sa isip at puso natin? Dapat tayo lagi magpakumbaba. Huwag lang na siyempre, pag sinaktan ka at kumuha ng kutsilyo, pwede mo nang tumakbo at pwede ka nang pumunta sa pulis. Kung kinakailangan, gamitin mo yung kamay mo. Natural lang yun. Pero yung mga taong nainggit, ayahan nyo sila. May karma din yan. Lahat yan ay may karma. Maniwala kayo sa akin, may karma yan. Hindi ngayon, bukas makalawa susunod. Paano nagkakasakit ang maraming tao sa malubha? Dahil bakit? Saka sila tatawag sa Panginoon pag malubha na. Sabihin na natin lagi nagdarasal din ng tao. Pero bakit sila nagkakasakit na malala? Naisip mo ba kung totoo ba silang nananalangin sa King Ama? Sa Panginoon natin? Hindi. Nagpapakita lang sila ng alahas, sasakyan. Pagdating sa labas ng tahanan ng Diyos, kung ano man reliyon, chismis dito, ganyan. Kung bakit sila nagkakasakit. Hindi tayo dapat laging perpekto. Ang sinasabi lang dito, ang punto lang dito, lagi tayong tumawag at manalangin sa Diyos. Yun lang. Kailangan lang natin manalangin, humingi ng kapatawaran kung ano man nagawa natin kasalanan, at sabihin natin sa Diyos na turuan mo kami, pakinggan niyo po kami, patawarin niyo po kami, kung ano man po nasasabi namin nagagawa namin kasalanan sa isip, sa salita, tulungan niyo po maayos ang mundo namin, pamilya namin, at ilay niyo po kami sa panganib o ano man disgrasya sa buhay namin. Patawarin niyo kami na nagmula sa iyong puso. Ganun lang ako kasimple magdasal sa Panginoon. Dumadaan ako sa Ama namin at saka sumasampalataya at Tabaginong Maria. Sabi nga ng Panginoon, kung lagi ka sa akin tumatawag at nakikinig naman ako, pakikinggan ko lahat ang sinasabi mo. Kaya, bakit natutukso ang mga instrumento ng Diyos? Dahil bakit? Pinadalhan tayo ni Satanas. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pag malapit ka sa Panginoon, lagi tayong lapitin ng ating kalaban. Lahat tayo nagkakasala, nagkakamali. Huwag lang tayo maging judgmental sa ating sarili. Huwag lang tayo mag-isip. Pag binigyan ka ng karunungan ng Diyos, gawin mo, tuparin mo. At proteksyonan ka ng Diyos. Ang lahat ng sakit na ginagamot ng Panginoon Kristo, isipin mo, Ito sabi sa akin ng pasyente ko. Marami na rin nagsabi sa akin ito, pati ko mga kilala ko maggagamot. Bakit sila pag naggagamot ay nanghihina sila at nahihilo o kaya nagkakasakit? At kulang pa daw yung pambili ng gamot nila sa mga donasyon. Sinagot ko ang tanong nila. Sa akin lang, para sa akin. Bakit naman ako pag naggagamot ay hindi naman ako nagkakasakit? Sino bang naggagamot sa Panginoon? Ikaw ba ang Panginoon? Kung nasa iyo ang Diyos at basbas ng Diyos, siguro naman, bakit kanya paggagamutin at ibabalik niya yung sakit sa loob ng katawan mo? Nakatawan niya yun. Isipin mo ang siyong sinasabi. Bakit ako niya padadala sa Pampanga para magamot sa tao at para ako lang patayin ang aking sarili? Doon na lang ako mamatay sa Maynila. Nagdadrive na lang ako.
Sabi ko, hindi ako nagkakasakit pag ako'y naggagamot o nagtatawas. Napapagod lang aking katawan. Nananalangin ako sa Panginoon na ibalik niya ulit ang aking lakas at pagkagising ko, malakas na ulit ako. Kasi mababaw ang pananampalataya. Kulang at natatakot ka. Kung kamatayan mo na, bakit mo tatanggi at ikatatakot ito? Yun. Ang mga medalyon ay gabay ng isang tao. Proteksyon natin yun para sa lahat ng panganib. Pero magandang proteksyon ang Panginoong Kristo ang dapat maghari sa atin. Kasi hindi niya pahintulutan ang dapat mangyari. Kasi kung iisipin mo, kung aasahan mo lahat ng medalyon, ano pang silbi ng pagtitiwala mo sa Diyos? Gabay sila. Una, ang trabaho ng mga medalyon o agimat o tinatawag. Kahit ako marami akong yun. Pinaglob sa akin. Gabay sila sa paggagamot mo upang linisin at hindi pumasok ang sakit. Gabay sila para ibalik ang iyong pag-iisip at hindi ka matukso. Gabay sila sa lahat ng panganib upang hindi ka matisod. Gabay sila sa lahat ng bagay para alam mo ang iyong ginagawa. At gabay sila sa disgrasya. Yun ay nagmula rin ng kapangyarihan sa Panginoong Kristo. Yun ang trabaho ng mga agimat sa iyong katawan. Pero hindi nila sakop ang katawan mo para linisin, kung di ang Diyos ang naglilinis nito. Kaya yung iba mong kilala ko manggagamot, nagtataka sila, bakit sila tumatanda at nagkakasakit? Marami silang medalyon at gabay. Minsan nagtanong sa akin ang pasyente, ang gabay ba ay wala, may mga anghel ba ang mga tao? Natural. Kung wala kang anghel, mananatili itong pangit nitong nasa klawete natin. Lahat ng kasamaan ay gagawin niya para makuha niya ang kaluluwa mo at tumaas ang ranggo niya sa pinuno niya o sa hari niya o sa Diyos niya. May guardian angel tayo sa kanan. Hindi pwedeng walang guardian angel ang tao nabubuhay. Siya ang balancer. Siya ang nagsasabi sa langit kung anong ginagawa mong kasalanan. Dahil siya at ikaw ay iisa. Mata niya, mata mo. Bibig niya, ay bibig mo, bibig niya. Tenga niya, tenga mo. Kaya lahat ng sinasabi mo ay nakarecord sa memory utak niya. Kung anong pinaggagawa mo sa mundo. Kaya nalalaman sa langit kung anong ginagawa mo simula't bata at pinanganak ka hanggang tumanda at mamatay ka. Good morning, good evening po. God bless po. Ingat po kayo palagi. Salamat Arnold, kamo. God bless din. Ingat ka rin dyan sa Pasay. Nakita mo na po ba yung guardian ng angel mo po, kuya? Siyempre, paano ko masasabi na pangalan niya si Ella at saka si Iya? Ang guardian angel ko si Angelito talaga. Si Angelito ay parang Kastila. Siyempre, mas gwapo siya sa akin. Angel yun. Siya, pinanganak na ako, siya na ang kasama ko. Kaya kung paano nalaman ang pangalan niya? Sa panaginip at pangitain. Pero matangos ang ilaw niya kaysa sa akin. Siyempre, pango ako eh. At pogi yun. At matangkad pa sa akin. Mas mabata pa yun. Ang isa kong anghel ay si Ella, ay anghel ng Diyos yun. Sa Santo Niño de Tondo. At saka si Iya. At saka si Andiel. Pera pa yung mata ng lahat na si Rafael. Ang sandata na lalaban sa mga masasamang espiritu. Aatake yan. Pusa yan aatake pag mabibigat ang kalaban ko. Kaya alam ko mga pangalan ng mga anghel ko. Hindi lang yan ang anghel ko. Marami pa akong anghel sa likod. Sa ordinaryong tao, pinakamatsimpleng anghel lang ay 2. Pero sa mga manggagamot, depende kung ilan ibibigay ng Diyos. Ewan ko sa mga manggagamot kung bakit hindi nila alam ang kanilang pangalan ng mga anghel nila. Lahat ng mga manggagamot na mabuti ay may mga anghel. Tayong mga buhay na tao na normal lang at nananalangin sa Panginoon, may anghel pa rin tayo.
Pero yung mga instrumento ng Diyos na binigyan niya taga ng karunungan, may mga anghel yan. Hindi lang nila alam kung paano tawagin ang kanilang mga pangalan. At hindi lang nila alam kung paano ito lumabas. Pero lagi yung nakaagapay sa kanila kasi instrumento sila ng Diyos. Yung totoong manggagamot hindi yung manggagamot na pinanood yung bato na binibigay at saka yung papel, kung ano-anong kalokohan, yan, meron. Nasa tabi mo ba natin ang mga guardian angel natin po? Natural. Pag namatay ka, malalaman mo ang pawang katotohanan ang sinasabi ko. Lahat ang makakanood nito. Pag namatay ka, kasama mo yung anghel mo umakyat sa langit doon sa pinto ni Lolo San Pedro sa gintong hagdanan. At sasabihin ni Lolo San Pedro, yung anghel niya ay bakit mo siya kamukha at kahawi? Dahil sasabihin niya, ako ang guardian angel mo. Hindi siya pwedeng umalis dyan kahit ilang segundo. Kaya nga sinabi sa iyo, ang mata niya ay mata mo. Pag tulog ka, pikit din siya. Pag anong ginagawa mo ng kalokohan at may asawa at anak ka na, nakikita niya. Pero pag alam niya na hindi mo asawa ang ginagalaw mo, humanda ka, aakyat siya sa langit at bibitawan kanya mo na pansamantala at ire-record ka sa langit. Kaya walang bagay sa langit na hindi nalalaman ng Panginoong Kristo o ng mga anghel ng Diyos sa langit na nagre-record sa atin. Kaya doon nabibisto lahat. Walang VIP doon. Kahit kami mga instrumento, pag nagkasala kami at natiapid kami, papaluin ang puwet namin ng Panginoong Kristo at babawasan ang aming kapangyarihan. Pag sobra-sobra ka maningil sa pasyente, babawasan din ang kapangyarihan mo ng Diyos sa langit. Hindi nakalugod-lugod yung sama. Pag sobra ka magbenta ng mga anting-anting at overpriced ka na at isang taon, mahigit ilang taon mo ito ginawa, babawasan din ang kapangyarihan mo. Masarap tumulong sa paggagamot. Masarap maggamot. Yung iba, common sense. Magbibigay, yung iba, hindi. Pero minsan, may pasyenteng, alam mo na, hindi ka naniningil. Pero, sila ay nagpapagamot sa lahat ng maraming manggagamot. Sila rin ay nagpapagamot sa mga medisina. Karunungan ito binigay ng Diyos. Pero, sana, yung mga sakit naman nila ay minsan pumahataw sa mga sa mga manggagamot yon. Hindi naman sila nagkakasakit yung manggagamot eh. Sana kahit pa paano magbigay sila. Kahit pambili lang ng Biogesic. Yung gamot nga na medical advance, 14 pesos na eh. Yung ibang yung ibang manggagamot, kilala ko ganyan. Tinuruan ko lang sila kung para hindi bumalik ang sakit sa kanila. Ganyan. Kung bakit sila tumatanda, nangingitim ang mga mata, kumukulubot ang mga balat, dahil bumabalik ang sakit na hindi nila napapansin unti-unti. Kung gaano katagal maggamot, ganun din katagal, unti-unti ka rin nahihirapan ng sakit at hindi rin nila sinasabi ng manggagamot na may sakit na sila. Yun ang totoo. Dahil yung kapangyarihan ng Diyos ay gift sa iyo yun. Napapakinabangan mo at nakikinabang ka sa Panginoong Kristo sa atin, sa nagpapagamot. Pero kung magiging totoo ka sa sarili mo, na pwede yun. Nasa sayo kung pwede ka maningil. Huwag lang masyadong malaki. Nasa sayo din, pag ikaw ay naggamot, kahit marami kang pasyente, tapusin mo ang paggagamot mo doon sa isang mong pasyente. Sabihin mo totoo. Pag hindi mo kaya, papuntay mo sa ospital para ma-check. Kung galing sila sa ospital, sabihin mo, ginamot ka na ng Diyos, bumalik ka sa ospital, utos ng Diyos yun. Sundin mo, makikita na. Kasi, pag hindi mo ginawa ang utos ng Diyos, minsan, hindi nakakayanin ng mga maggagamot. Kailangan na ng medisina dahil yun ay totoo, may sakit siya sa physical niya katawan. Maraming bagay malalaman, Edward, pag ikaw ay naggamot talaga. Masarap tumulong, pero minsan, mayroong pasyenteng alam mo na yun. Kahit walang sakit na sinasabi nila kinukulam sila, hindi naman totoo. May ganun. Maraming ganun. Hindi ka naman pwedeng magalit at mapikon sa kanila. Maging totoo ka lang sa sarili mo at sasabihin ng Diyos. Masarap tumulong. Sobra.
Iwan ko ba sa iba kung na-appreciate nila yung ginagawa ng manggagamot na pag gumaling sila, nagdadala rin sila ng pasyente. Yung iba naman, gusto nila, hindi nila sinasabi na ginagamot sila. Yung iba naman, ginamot ng Diyos, binigyan na ng himala. Nahihiya pa sa ginawa ng Panginoon Kristo sa kanila. Minsan nagsabi nga ako sa pasyente ko yan, ikakahiya mo ba ang ginawa ng himala sa'yo ng Diyos? Ilang taong ka may sakit? 5, 7, 10? Bakit ka ngayon pinagaling ng Panginoon Kristo? Ayaw mong ipakita sa mga taong ginawang himala ng Diyos. Hindi kami naggamot niyan kung hindi ang Panginoon Kristo. Dinadala ka rito, hindi kita kilala. Ginamot ka ng Diyos dahil naaawa na siya sa iyo. Dahil sa tagal-tagal mong hindi tumawag sa Kanya, ngayon ka lang naghihingi ng tulong. Ngayon ginawa ng Diyos ang himala. Tapos nahihiya ka, ipakita ang iyong mukha. Bakit? Yung mga tao bang nanonood sa iyo, mabubuti ba sila lahat minsan? Minsan nga sila, may mapangling lang pa. Gumawa ka ng mabuti, masama ka pa rin. Gumawa ka ng kasama, sobra naman ang sasabihin niya sa iyo. Nakakala mo na nakaupo na sila sa trono ng Diyos. Pero hindi mo alam, sila pang mas malala na mapanghusga sa kapwa nila. Kalugod-lugod pa yung sa Panginoon. Ako, hindi ako nanghusga. Kasi takot ako, mapalo ng Panginoon Kristo. Sinasabi ko lang ang totoo, hindi kita kaya, pumunta ka sa doktor. Bila, pag inutos ka ng Diyos, pag nakakita ako ng babaeng nagpapagamot na may kli, hindi ko sila ginagamot. Ayaw ko. Short ka, magdamit ka, kailangan ng Diyos. At huwag ka magagamot na ikaw ay nakasandot o ba? Mas masama yun, hindi ka babasbasan ng Diyos. Sino magbibigay sa'yo ng kapangyarihan? Maggamot ka nga na nakaubad sa maraming taong nakatingin sa'yo at nakasando. Gagalangin ka ba ng aking Ama? Ginagalang mo ba ang katawan ng aking Ama? Hindi. Sinong sinasabi mong nagagamot sa'yo? Sarili mo lang yun. Pangalawa, yung mga kwintas na suot mo, mga gabay mo. Hanggang protection lang sila sa katawan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Galangin mo ang aking katawan at ako'y bababa. Kailanman ay nandyan ako at hindi ko kayo iniwan. Yan lang na laging sinasabi ng Diyos. Kaya na-inborn ng utak ko sa Kanya. Dahil yun naman ay totoo. Kaya masarap maggamot talaga. Sobra. Ako nga, masayang-masaya ko eh. Tinalikuran ko ng pagdadrive. Tinalikuran ko na maggawa ng sasakyan. Meron minsan sa aming chairman na gusto magpamaneo. Yan. Pag marami akong pasyente, hindi ko siya pinapaneo. Hanap na sa ibang driver. So yan. Masaya ako sa pagkagamot ko. Dahil natutuwa ko at gumagaling sila. Natutuwa ako na binibigyan sila ng himala ng Diyos. Pero minsan, nararamdaman ng puso ko yung mga pasyenteng na yon. Masaya nga sila dahil gumagaling. Pero hindi nila sinusuklian ang kabutihan ng ginagawa ng Panginoon Kristo. Minsan meron akong sinabihan na pasyente, ikaw ay matalino, ikaw ay mayaman, ikaw ay kaya mong magbayad sa private na hospital. Bakit ka nagkakasakit? Kailan ka tumawag sa aking Ama na ikaw ay may lalana, pero hindi kanya matiis dahil mahal kanya. Ngayon pinagaling ka, bakit hindi ka ulit tumatawag sa kanya at hindi mo sinusukang sarili mo? Bakit hindi ka umamin? Pinagaling ka ng Panginoon sa Kristo, bumalik ulit yung sakit mo. Bakit ka mo? May tinatago kang lihim sa Panginoon. Ang dami ko na natsambahan na ganyan sa paggagamot. Kasi ang paggagamot, umaamin tayo sa kasalanan. Sumusuko na tayo sa Diyos dahil hindi na natin kaya ang ating mga sakit. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon sa Kristo. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kailangan natin tumawag sa Kanya upang maibasan ang ating karamdaman. Dahil sumusuko na tayo. Tutusin, ang hirap pumunta talaga sa medisina. Katulad ng sakit niyan, COVID niyan. Pasaway pa yan sa atin. Pasaway pa sa mga taong may hirap katulad natin na walang kakayahan pumila dahil mahirap lang tayo. Dahil isang tuka lang tayo. Yun. Kailangan minsan natin tumawag talaga sa Diyos. Lagi tayo manalangin. Lagi tayo magtiwala sa Kanya. Hindi niya naman tayo pinababayan. Sa dami kong ginagamot araw-araw, di sana marami na akong sakit sa katawan. Di sana nangangati na yung katawan ko. Di sana sipon ako ng sipon. Wala naman ako, hindi pa nga ako nagkakaroon ng sipon. Simula tumungtong ako dito sa Pampanga. Hindi pa ako nagkakaroon ng rashes sa katawan. Hindi pa ako nanghihina.
Hindi ko alam, para lalo pa ako lumalakas habang akong naggagamot. Dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Pinadala mo ko rito, Ama. Siguro naman, hindi mo ko pababayaan. Yun ang sabi nyo, gagamutin nyo siya. Dahil hindi ko naman kaya gamutin niya. Wala pa rin ako tiwala sa sarili ko. Takot ako maggamot. Pero nilalakasan ko lang ang loob ko dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Kahit alam ko malala sakit nila, kahit galing sila sa ospital. Alam niyo naman, pag galing ka sa ospital, maraming tao. Di ba, napapansin niyo, minsan hindi ako nagmamas. Kung mamamatay ako, di masaya. Kung magkaroon ako ng COVID, paktay, ilibing, sunugin, tapos ang aking misyon. Dahil nagtitiwala ako sa Diyos. Sinabi nga ng Panginoon Kristo yun, ilalayo kita sa mga sakit at ilalayo kita. Huwag lang, alam mo lang na mayroon lason ang kakainin mo at kakainin mo pa rin. At wala namang pumipigil sa'yo dahil alam mo may lason, bakit mo kakainin? Alam mo mamamatay ka. Ikaw ang pumipili. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Lagi tayo doon magdasal at manalig. Walang sino makakatalo sa Panginoon. Yan po ang Panginoon. Napakabait. Napakabait ng Panginoon Kristo. Lagi lang tayo tumawag sa Kanya. Lagi lang tayo manalig. Huwag tayong pabago-bago ng pananampalataya. Huwag tayo bago-bago maniwala. Huwag tayong mag-agam-agam sa pananalig. Walang sinasabi dito kahit anong reliyon ng Diyos. Importante nakakapasok tayo sa tahanan ng Panginoon Kristo o sa Panginoon sama sa langit. At nananalangin tayo, nagsisimba, nagsasamba. Yun lang ang pinaka-importante rito. Ganun lang. Bigyan natin ng oras ng Diyos, ibibigay niya lahat ng gusto natin. Napakasimple lang yan. Lagi lang tayo tawag, manalangin. Magpakumbaba. Kaya nga sinasabi, ang taong mahilig lumapit sa Diyos ay lapitin. Alisin lang natin ang judgmental. Alisin lang natin sa isipan natin yan. Pag may tukso, kasalanan ng mata natin, ipaling mo sa kanan. Pag may tukso, ipaling mo sa kaliwa. At sabi mo sa Diyos, Ama, tinutukso niya ako. Ano pong dapat kong gawin? Sa pangalan ni Jesus Kristo. O Satanas, lumayas ka sa kapangalan ni Jesus. At layuan mo at lumipat ka ng posisyon. Dahil alam ng Diyos na pinadalahan ka ng kalaban at tumawag ka sa Kanya at ilalayo ka niya. Pag namatay na po ba ang isang tao, diretso na po ba sa langit? Hindi. Ako na nagsasabi sa iyo. Sa ibang tao, ewan ko. Pag namatay ka, diretso ka sa langit. Ako, sabihin ko sa iyo, mamatay ako, diretso ako langit. Siyempre, iisipin nyo, manggagamot ako. Iisipin nyo, maraming ginawa ang Panginoon Himala dahil sa katawan ko. Dahil katawan niya to. At ginamit niya akong instrumento. Hindi. Kung nagkasala ka, manggagamot ka, pari ka, ministro ka, o ano man katungkulan mo, nakiapid ka, nagnasa ka, nagnanasa, sasabihin mo kahit marami ka pang ginawang kabutihan, ng marami at nakikiapid ka at nagnanasa ka ng mga babae, hindi ka rin ganun kabilis makakakit sa langit. Ang Diyos ang magpapasya. May 40 days tayo para tingnan ang ginawa mong kabutihan. At mayroong batas doon sa langit. Nasa langit ka, pero hindi ka ganun mo basta makikita ang Diyos. Ang mga anghel lang ng Panginoon Kristo ang magpapakita sa iyo. Ilalagay ka daw sa ibang lugar na para magsisi, pero hindi ko alam agad ang batas doon. Hindi ka basta-basta. Kung gumawa ka ng maraming mabuti at naging totoo ka sa Panginoon Kristo at minahal mo ang iyong pamilya, siguro nga na ikaw ay aakyat agad sa langit. Mapagpalang gabi po, Kuya Andiel, at sa lahat po ng nanonood sa inyong lahat. Mapagpalang gabi din sa iyo, Lee. Mega shoutout sa Tuwigaraw. Yun. Sinagot ko ang tanong mo. Kung ako'y tatanungin mo, pag namatay ba ang isang tao, diretso na ba agad sa langit? Hindi. Hindi agad. Pero kung nakagawa ka ng maraming kabutihan, naging totoo ka sa iyong asawa, sa iyong anak, at ginawa mong lahat, at hindi ka nagnasa,
at hindi ka nakiapid, namatay ka, naging totoo. 99%. Dediretso ka sa langit pero hindi mo agad makikita si Papa Jesus. Antayin mo doon, mayroong kukuha sa'yo at sasalain ka pa rin. Pero nandun ka na sa unang step. Medyo, sinabi ko nga 99, hindi ko pa sinabi 100. Pero nasa langit ka na. Pero pag namatay ang tao at hindi humingi ng kapatawaran ng Diyos at laging nakikiapid at nagnanasa pumapatay ng tao, yun ang hindi ko masasagot kung aakyat siya sa langit. Ang Diyos lang ang magpapasya. Kasi kung ako ay nanggagamot na 10 taon na ako nanggagamot, tapos nakiapid ako, pumatay ako ng tao, nakiapid ako ng iba-ibang babae, nagnasa ko, lahat ng ginawa at sakripisyo ko ay walang mangyayari. Katakot-takot na parusa. Katakot-takot din ang mangyayari sa buhay. Katakot-takot din ang karma. Katakot-takot din na sakit na hindi kayang gamutin ng doktor. Huwag ka na pumunta sa medisina, sigurado. May batas sa espiritual. Pag ginawa mo ang batas niyon ay masama. Walang VIP sa Diyos. Sigurado itong pamarang ito, pag dinikit lang to sa puwet mo to, itik lang. Sigurado. Pagkagising mo, marami ka na sakit na ketongin. Kuya, marami ka po palang pasyente, no? Kahapon po at napanood ko po. Oh, madami akong pasyente. Kanina rin, marami akong pasyente. Taga Maynila, taga Malabon, at Nabotas. Magkasunod lang yun eh. Siya, sinasaniban, ano naman yun, pasyente yun. Bukas ko na lang i-upload yun. Yung pasyente yun, hindi yung palipad hangin. Nasabi ng ibang kapwa natin, kapwa manggagamot. May nakatira doon sa loob ng bahay nila na ginawa nilang tindahan. Kasi yung nawala siya daw sa urirat niya at lahat ng tanong hindi niya nasagot, nandun daw siya sa tindahan niya. Ang ginagawa mo sa tindahan mo, nakatayo. At may nakikita ko doon lang pinapakita yata ng Diyos yun. Yun. May nakatira o may kayamanan doon sa tindahan na ginawa nila. At naggulo ang mga elemento o nilalang ng mga masasamang espiritu. Yun. At meron din akong ginamot. Nagsisinungaling pa, bandang huli umaman din si Duwending Itim, si Juan. Ay isang kinukulam. Meron din akong ginamot kanina. Bukas ko na rin i-upload. Nag-upload lang ako ng sunod-sunod. At salamat din pala sa nagpunta sa lugar ng Nabotas tsaka Nabotas tsaka Malabon. Mega shoutout pala, marami palang nanonood sa akin diyan, sabi nila. Kaya nagulat ako eh. Wala pang isang buwan, umabot agad ng 200 plus yung subscriber ko. Karamihan pala diyan, marami nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo po diyan, sa mga nanonood sa akin diyan. At God bless all nga pala sa inyo. Mega shoutout po. Ayan niyo po. Pagbubutihan ko ng abot ng aking makakaya sa paggagamot sa spiritual. Pero, wag lang po kayo magpapagamot sa akin na yung minsan nagtatanong sa akin, yung pasyente, gusto magkaroon ng anak. Ang Diyos pa rin ang magpapasya niyan. Malay ko ba kung magkakaroon sila ng anak? Hindi ko na po minsan sakap yun. Ang kinuha ko po ay exorcist. Ulam, barang, aswang, elemento, mga masasamang espiritu. Pero yung mga ganun po, hindi ko na po masasakop. Minsan. Yun lang po, masasabi ko sa iyo. Edward PH, maraming salamat sa iyo sa konting oras mo sa akin at ganun din sa inyong lahat. Ano man po yung barang, Yung barang, maraming klase po yan. Ilan taon ka na ba, Edward PH? Hindi mo ba alam yung barang? Dati rin eh, hindi ko rin naman alam yun eh. Salamat din po. Ang barang ay isang dasal. 14 years old ka pa lang pala eh. Ang barang ay isang dasal na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ito'y ginagamitan ng mental telepathy, spiritual ng kadiliman, at lakas ng tibay
ng pananampalataya niya sa kadiliman. At puot at galit, doon to kumukuha ng lakas. Hindi sa liwanag at pag-ibig. Galit na galit ka doon sa tao na gustong mayroon ka talagang gustong gawin doon na parang talagang gigil na gigil ka sa kanya. Kukunin ang puot at galit mo at tatawag sa kadiliman upang unin ang bagay sa kanya, picture, pangalan, o anumang kasuotan niya. Lagyan ng picture o ilublob sa tubig putikan, sa bulate, etc. etc. O karumal-dumar para tumalab at tumawag sa kadiliman. Yun, ang barang o anumang gawin sa iyo. Pakainin ng insekto, ilagay ka doon sa picture mo, ilagay doon sa insekto, o lagyan ng mga bulate, yung picture mo, lagay sa garapon. Yun, maraming taktika. Kunin ang buhok mo, pinakadelikado buhok. Yan, ilagay doon, at ilagay sa kung ano mang garapon, pasakitin, dasalan, tapos yung picture mo, ilagay doon sa apoy, dadasalan niya ng masama, ititindi niya lahat ng galit niya. Yun, ang mga ganun, ang mga barang. Tuloy-tuloy na yun, hanggang mabaliw na yung hanggang sa sobrang sakdulan ng galit niya. Pero, pag ginawa mo yun, ginawa ng tao yung mabigat na kasalanan gagawin mo sa Diyos. Kasi, papatay ka ng tao na walang kalaban-laban. Yan ang mga barang. Maraming kasalanan ang gagawin mo. Hindi nakalugod-lugod sa Diyos yun. Lalo kung ito man ay talagang sinasadya mo na. Talagang gusto mo na siya. Marami ang barang. Maraming yung taktika. Delikado yun. Mas malakas pa sila sa mga magkukulam. Dahil sila, pag may subo, humanda ka. Kaya kanilang tudasin sa 1 linggo. Meron akong pasyente, di ako mapaniwala. 1 buwan lang, naging kalansay. Yung doktor nga, nagtakay. Malaki katawan, naging buto balat eh. Sabi nga ng nanay tatay, 1 buwan pa lang daw yan. Sinagot ko, hindi na siya magagamot. Prangkahan ako minsan magamot. Sabi pa nga nila, mahusay ka daw sa mga exorcist, bakit hindi mo magamot ang aking anak? Wala na siyang katawan. Yung katawan ng anak mo yan, nakikita ko, ay hindi niya nakatawan yan. Yung espiritu niya, wala dyan. Kaya hindi siya tumatanggap ng pagkain. Kahit turukan siya rito ng mga, sa doktor, ng karayong, pumuputok-putok to. Pag sinabing pumuputok, kahit galing pa yung medisina, magtututrok-trok dyan para lagyan ng mawawala. Kuya Andel, paano po pala masusugatan ang mga magkukulam sa spiritual po, kuya? Para matandaan naman po sila. Sa talas ng mental telepathy, isipan, konsentrasyon. Kasi sila gumagamit din sila ng konsentrasyon sa pagdarasal sa kadiliman. Tatalunin mo sa konsentrasyon. Medyo masakit nga lang sa una, para yung utak mo, laging kala mo masakit, parang may pain. Pero pag nasanay ka na at nasanay na kasi gumagalaw ang ugat mo sa ulo. Pwedeng ganito na, pag hindi ka pasanay, para sugatan, ang spiritual na magkukulam, ito basic. Umpisa ka muna. Pag alam mo sumuko at tinanggal niya na lahat ng sakit ng tao, pero siguraduhin mo kung tatanggalin niya. Kung ano man ikakabit mo sa daliri, posporoman, balaman, balahibo ng manok, etc. Kahit pandakaki pa yan, kaya ano man, stick, gamit mo dyan, bahala ka na, kahit krus. Banggitin mo muna ang Diyos 3 beses sa pangalan ng Kristo, Espiritu Santo, Amen. Pag hinipan mo at tumihina na yung power doon, ibig sabihin, wala nang ganun sakit yung nilagay niya, tinanggal niya na. Ngayon, hawa kami 2 daliri niya. Ipagdikitin mo, huwag mo masyadong ipupush. Kasi may power pa yon. Banggitin mo muna ang Diyos sa iyong isipan, sa pangalan ni Jesus, o bahala ka. Ngayon, hawakan mo itong 2 daliri mo, bahala ka, 3, gamitin mo, kahit 4 pa, gusto mo lahat na. Basta't bahala ka. Ituro mo sa taas. Diba minsan nakikita nyo, nakaganon yung kamay ko? Itinuturo mo sa taas. Ibig sabihin, itong daliring ito, sabi mo sa Panginoon Kristo, ay pahiramin niyo po ako dahil ito ay kamay niyo. Ngayon, bigyan niyo po ito ng sandata na makakapinsala sa mga magkukulam. Gamitin mo yung konsentrasyon. Gamitin mo ang isip at puso mo, pakawalan mo
ang nagliliyab na liwanag sa iyong puso at idiretso mo to sa iyong mga kamay. Ngayon, para masugatan mo siya, isentro mo ang kanyang ugat dito. Kabilang ugat dito. At ito, sa adal apples nito, medyo ibaba mo ng konti para hindi mahirapan. Pitikin mo lang ng konti para kukunin mo kanyang ugat. Hanapin mo ang puso ng tao. Siyempre, pag babae, hindi mo pwedeng pitikin dito. Medyo angat mo lang ng konti. I-cross mo ng diretso. Itiyon mo ng konti. Tapos, i-cross mo. Dasalan mo na ikaw ay malulusaw at masusugatan ka sa pangalan ng aking Ama na si Jesus dahil siya ay tao lamang. Masusugatan siya. Mabigat yon sa dating sa kanya. Pero kung gusto mo na siya talagang patayin at bigyan ng sakit, isunod-sunod mo sundutin ng buong katawan niya. O pwede yun. Matinding konsentrasyon talaga. Matututunan mo rin yun. Sa una, palayas lang ako ng palayas eh. Matitigas ang ulo ng mga makukula. Kaya minsan sinusugatan ko na hindi nila namamalayan. Tsaka, kung ang stick ay nasa pa, sugatan mo yung gitna ng paa nila. Di ba, mayroon tayong paa nito. Pwede rin yun. Lagyan mo ng tanda na pakrus, pabilog. Pag nakrusan mo, ikutan mo sila ng gano'n. Kaya mo, papasok yung parang kuryente yun dito sa dulo ng daliri mo. Papasok yun dyan, papasok sa loob ng katawan niya. Para pag bumitaw siya at bumalik siya doon sa katawan lupa niya, sigurado, siya naman ang paika-ikat pilay. Ganyan ang mga technique doon. Maraming bagay pa. Marami talagang kailangan matutunan sa paggagamot. Palakasin mo ang spiritual, palakasin mo ang iyong pagdarasal, palakasan mo ang pananampalataya mo, makipag-usap ka sa Diyos na bilang isang ama natin o bilang isang tatay natin. Purihin mo siya at sambahin ang liwanag at pag-ibig. Mahalin mo siya at ibibigay niya ang gusto mo. Sabi mo sa Diyos na kailangan mo matutunan at gamitin mo ko bilang instrumento. Turuan mo ko kahit sa panaginip lang. Yan. Para maging malakas ang iyong sandata. Marami li. Pitikin mo po pwede. Pero, meron kasi talagang binibigyan ng subo ang isang manggagamot eh. Minsan, ipapanaginip ka ng Diyos, pero pa yung medalyon talaga. Papupuntahin ka niya sa bundok. Sa panaginip. Doon yung sa bundok yun, simbahan din yun. Marami. Basta't marami talaga. Bilang po ang makakwento ko sa inyo kanina, kung napanood nyo itong video ko, simula sa umpisa, marami akong sinabi doon tungkol sa ating mga tao. Tungkol sa nakaraan o hirap na hinagpis ng buhay natin. At ang papahabol ko lang ito, yung mga tao na gusto magpagamot, magtiwala kayo una sa Diyos at huwag niyo sasambahin kaming mga manggagamot at huwag kayo magtitiwala sa aming mga manggagamot. Dapat sa Diyos lamang. Kami ay instrumento lamang. Kuya, kayo po pala yung kaya po pala pag nagko-concentrate po kayo kuya, sumasakit ang ulo ko. Po, ganun pala kuya Anel. Salamat po kuya, gagawin ko po yun. Kasi pandemic. Oh, totoo yun. Pandemic na nga, gumagawa pa sila ng masama. Alam mo kaya sila nakakagawa ng masama dahil araw ngayon ng kalaban ng mga tao. Mahina, nawawala ng pag-asa. Sabi ko nga sa pasyente ko kanina, pag pinagaling ka na ng Panginoon Kristo, magtiwala ka na. Mega shoutout sa iyo, Ate Cervantes. Mega shoutout dyan sa may Saudi. Yun lang. Huwag po kayong pabago-bago sa pananampalataya. Huwag po kayo pabago-bago. Basta't kahit anong reliyon na pinuntahan nyo, magsamba, manalangin,
lagi lang po tayo magdasal. Walang binabasihan dito kung ano man reliyon. Talaga po. Yun po talagang totoo. Katulad nga ng pasyente ko kanina. Sabi ko nga sa kanya, papagalingin ka ng aking ama. Pero ang pakiusap niya lang, minsan dalawin mo siya sa kanyang tahanan. Yun lang. At huwag ka makakalimot sa pagdarasal. Ngayon, nagkaroon ka ng maraming problema dahil bakit? Bihira ka na lang tumiawag sa kanya. Ngayon, sino ba nagbigay sa'yo ng problema? Kung hindi ang kalaban mo. Hindi ang Diyos. Tapos, pag ginamot kayo ng Panginoon Kristo, kaysa man manggagamot, huwag niyong iisipin na kayo ay babalikan pa. Kaya nga tinanggal ng Diyos yun, magtiwala kayo at magdasal kayo. Hindi lahat ng manggagamot ay pwede namin kayong hawakan oras mismo, araw-araw. Magtulungan tayo bilang instrumento kayo, at anak tayo ng Diyos. Yun lang po yun. Turuan niyo po at tulungan natin ang sarili. Pero, kung kayo ay pumunta sa ibang manggagamot, di ba sinabi ko sa inyo, hindi. Kung mayroong mapanglinglang na demonyo, may mapanglinglang na mga elemento, may mapanglinglang din po na kalaban. Yung po pong ibig ko sabihin. Pag kayo ay umalis doon at hindi nabawasan ng kahit katiting ang sakit nyo, bumalik ulit kayo. Bumalik kayo ng 3 beses, 4 na beses. Pag hindi pa rin nawawala at ganun pa rin, hindi sapat ang aming kakayahan sa sakit mo. At hindi ka na makita ng medisina, maghanap ka ulit ng manggagamot. Pag pumunta ulit kayo sa manggagamot, itry nyo muna ng 3 hanggang 4 na beses bumalik sa kanya. Pero pag sinabi nyo huwag ka nang bumalik at nagkaroon ka ulit ng sakit, balik ka ulit sa kanya. Sabihin mo sa kanya, bakit ganon? Bumalik agad. Ano po ang dapat namin gawin? Ano po? Sasabihin niya. Ngayon, pag sinabi niya, wala na akong matutulong sa'yo, magaling ka na, pwede na ulit kayo maghanap ulit ng manggagamot. Ngayon, pag nabawasan yung sakit nyo, nakalimutan nyo sabihin, kasi minsan maraming pasyente, nakakalimutan taga namin sabihin nyo na bumalik kayo, at bumalik mga 1-2 linggo, bumalik ulit kayo sa kanya. May panibago na naman siyang papagawa sa inyo. Pag nawala, at bumalik na naman, yung sakit nyo, balik ulit kayo sa kanya, 3 hanggang 4. Pag ganun pa rin, hanap na naman kayo ng ibang manggagamot. Yun ang dapat nyo gawin, paggagamot. Kasi huwag kayo lipat na manggagamot. Try nyo muna 3 hanggang 4. Pag wala talaga, hanap kayo. Hindi naman po masamang lumipat sa iba. Yun lang po yun. Baka kasing iba gusto, pag ginamot, gusto mo, gagaling agad eh. Yung hirap naman po yun. Minsan, yung Panginoon nagpapasya eh. Yun lang po, tips ko lang po sa inyo yun. Pag wala po makitang medisina, simple lang po ito sasabihin ko. Magpagamot kayo sa manggagamot, 3 beses kayo bumalik sa kanya. Pag talagang hindi niya magawa, dahil yun lang ang kakaya niya, lipat po muna kayo. Ganun pa rin at hindi niya nawawala, lipat ulit kayo. Hanggang manalangin kayo sa Ama sa Langit na sabihin niyo, Panginoon, nahanapan niyo naman po ako na makakalutas ng aking sakit na may sapat na kakayahan na ganito. Kasi hindi po lahat ng manggagamot magkakapares ng kapangyarihan. Pag nakatsamba kayo at pinagkaloob kayo ng Diyos at nabawasan yung sakit nyo at katiting na lang, bumalik kayo sa Kanya. Siguradong finish na yun. Pag sinabi ng manggagamot na bumalik ka ganitong araw, bumalik ka. Maaari lang kung talaga mayroong problema at nakalipas ka, babalik ka. Doon ka nagagaling. Yun po yung ibig sabihin. Minsan, meron naman isang gamutan lang, biglang gumagaling. Minsan, 2 hanggang 3 talaga bago gumagaling. Pero, kung nakakaramdam kayo sa paggagamot ng isang manggagamot at hindi kayo nakakaramdam ng kahit katiting ng paggagamot, nasa inyong pasya kung lilipat kayo hindi. Ganun lang po yung paggagamot. Minsan kasi hiyangan lang sa paggagamot. Minsan hindi kaya, minsan hiyangan lang po. Ganyan po ang paggagamot sa spiritual. May mabigat na kamay, parang halaman din po yan. Pag masela ng halaman, ayaw sa'yo, unti-unting malalanta. God bless po sa'yo, Kuya. God bless din sa'yo, Romel, Oleda. Mega shoutout sa inyo, sir. Kanya lang po yun. Lipat lang po. Basta wag lang po makakalimot.
Ganyan lang po yung ganyan ang taktika. Pero kailangan tayo sa paggagamot po sa spiritual. Hindi lang basta ipit ka ng ipit. Minsan taging iba walang tagang sakit. Yung dala lang emosyonal sa pag-iisip. Minsan gamitin mo rin kasi yung pag-ilot, hindi ko naman po talaga pinag-aralan yan eh. Usa na lang yun, pinadaan sa panaginip. Kung paano galawin lahat ng ugat. Kailangan gamitin rin natin yung healing hand natin, gamutin. At minsan baka may pilay hangin na. Kailangan. Pero sa paggagamot po talaga sa spiritual, minsan sasabihin nyo, pasyente nyo, na kayo, sir, ma'am, ate, kuya, nanay, etc. Natulungan nyo naman po ang sarili nyo na nababawasan na po yung sakit. Lakasan nyo po ang loob nyo. Bilang sasabihin nyo sa pasyente nyo, sabay ngiti lang kayo. Ganun lang. Ngiti lang kayo, nay, tay, ate, kuya. Tulungan nyo po sarili nyo. At saka pag gumaling na po kayo sa isang manggagamot, halimbawa, nagpagamot po kayo kahit kanino man manggagamot, at alam niyo sa sarili niyo na kayo ay okay na at malakas na, huwag niyo pong iisipin na babalikan pa kayo ng mga masasamang espiritu na kinukulam sa inyo. Kung ito naman ay 1 linggo na kayo at nakakatulog na maayos at gumaling na po kayo, huwag niyo na pong isipin yun. Pinalahas na po ng Panginoon Kristo. Yun pong mga makukulam yun, ng mga masasamang espiritu yun, ay may sakit na. Magtiwala kayo sa Diyos. Pero minsan, kailangan nyo sumampalataya sa Panginoon Kristo. Kailangan nyo manalig. Hindi lang po lahat aasa sa isang manggagamot dahil tao lang po ito. Tao lang po kami. Yun lang po yung mga ibinigay ko konting tips sa inyo. Lahat po ng mga manggagamot ay nagtutulungan. Basta't ito'y totoong manggagamot ha. Hindi naggagamot-gamutan. Pero may konti rin akong tips sa inyo. Ito ay totoo. Pag nakita nyo ang isang manggagamot, kahit ako, makita nyo kung mag-upload ako ng video o meron makakita sa akin, ako na lang, sarili ko na lang. Sarili ko. Pag ako ay nagsando at nakahubad at naka-short, naggagamot at naggagamot ng babae maiksi at hindi niya tinakpan o hindi niya pinatuwalyahan, huwag na kayo magpagamot sa akin. Dahil tinutokso na ni Satanas yung manggagamot na makakita ng mga kung ano-anong mga ganyan masasama sa babae. Bawal po yun. Yan ang batas sa spiritual. Pag kayo o ako ay naggamot ng ganun, kahit emergency pa yan, kailangan mo pa rin mag-t-shirt at mag-pantalon o kasi hindi ang pahintulutan ng Panginoon Kristo mamatay dito sa loob ng bahay mo kung bakit niya ipapadala. Magtiwala ka. Kasi dito marami pumupunta minsan emergency, nag-iiyakan na sila. Saglit lang. Huwag kang mag-alala, hindi pa mamamatay yan. Yun lang ang sinasabi ko. Magdadamit lang po ako. Kasi hindi naman bababa ang Panginoon Kristo para gamutin yan dahil nakadamit, nakasando lang ako at naka-t-shirt. Pag yan ang in-upload ko sa video ko, huwag na kayo magpagamot sa akin sa ibang manonood. Hindi na po yung katotohanan. At yan po ang sinasabi ng Panginoon. Pag sinabi nakasando yung manggagamot at nakahubad, yun po ang ibig kong sabihin. Hello po, good evening po. Hello po, good evening po. Good evening rin, Antonio. Mega shoutout po sa inyo. Yan lang po ang sinasabi ko. Kung kaya po. Good evening po, Mark Jason. Mega shoutout din sa iyo, sir. Magandang gabi din. Kaya yun ang binibigay ko sa inyong tips. Kasi marami akong narinig sa pasyente ko. Kung hindi pa nga ako nanood ng video, yung napanood kong ginamot ng Panginoon Kristo, yung papel, una hindi ako nanood ng video. Yung yung bato, maganda palalagyanan na sinabi na wag daw bubuksan at mawawalang kapangyarihan. Mapagpalang gabi po sa iyo, Apo Andiel, at sa mga nanood sa live inyo po. God bless po to all. God bless din sa iyo, Jonathan Springton. Mega shoutout. Yung po sinasabi. Yung po lang sinasabi ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng magandang tips
sa mga instrumento ng Diyos. Marami kaming instrumento ng Diyos, tayong lahat. Pag ang manggagamot, kahit hindi maayos ang kanyang suot, at nagagamot siya na nakadamit, naka-t-shirt, at kahit nakapantalo, nakapajama, pwede po yun. Pag ang manggagamot ay naggamot po siya na nakahubad at nakasando, hindi bababa ang Diyos doon. Totoo po yun. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi mabusisi ako. Marami akong tanong sa mga nauna sa akin. Pag yun. At huwag kayong magpapagamot. Katulad ko, ako na lang ang sasabihin ko sa sarili ko. Paggagamutin ko kayo ng 1:00 hanggang 4:00, lalo pag ikaw ay babae, kahit lalaki ka, huwag ka magpapagamot sa akin. Dahil sobra na yon. At gusto ko, pag kayo, ako'y naggamot sa online, tapos gusto ko, nakasando ka lang, tapos naka-short ka lang, huwag ka magpapagamot sa akin. Dahil teki ako. Yun, ibig sabihin. Ako na lang sinasabi ko sa sarili ko, ha? Para ipabi, ito tips lang naman para sa inyo. Kasi marami akong narinig na kwento yun sa pasyente ko eh. Ganyan po. Pag sa online kayong ginamot, siguro naman pinakamatagal na 1 oras, kakayanin na yun. Kasi kung sinasaniban. Maaari na lang kung nagpapasalamat sila. Pero pag ganun, sobra-sobra na po. At pag magpapagamot kayo sa online, tips din to. Kailangan may kasama po kayo. Para alam po ng isang pasyente na kasama mo, kamag-anak mo, anak mo man, basta may kasama po kung ano sinasabi ng mga manggagamot sa iyo. Ako po yun, ha? Ako. Kung anong sinasabi ko sa iyo. Pero kung may tiwala ka sa kanya at ang mukha niya naman ay medyo may konting tiwala ka, magnalangin ka muna sa Panginoon Kristo na gabayan ka at gabayan ang instrumentong ito na pinagkaloob niyo sa akin. Kung ikaw man ay sa ibang bansa, kung ano man sasabihin, yun po yun. Keep ko lang po yun, ha? Pag ako'y naggamot na nakahubad at nakasando, huwag kayo magpapagamot sa akin. Dahil hindi bababa ang Diyos. Yun po ang totoo. Kasi marami nagtatanong sa akin yan. Sinagot ko lahat ng tanong nyo. Sa mahigit 1 oras na ako nagsasalita. Marami nagtatanong sa akin yan. Pag hindi binabanggit ang pangalan ng Panginoon Kristo o ano-anong pinagbabanggit niya, kung ako yun, huwag kayo magpapagamot sa akin. Dahil hindi niyo naman naiintindihan ang kanya sinasabi. Yun. Marami yan. Marami po yan. Nagmula sa kanila. Napanood ko yung iba. Tinignan ko yung ibang sinasabi ng iba kong pasyente na nagbigay ng mga bato, nagbigay ng mga papel na walang nakasulat. Tinignan ko yung Facebook page nila, YouTube channel nila, nauna kasi sila sa akin. Kasi taong simbahan na nagsabi sa akin. Nakita ko ang paggagamot nila. Yung iba, hindi ko sila sinisiraan. Iba, wala naman po talaga sakit. Wala akong makita, malinis sa kanilang kaluluwa. Yung iba, totoo po talaga, 100% may nakasanin at mapangling lang. Yung iba. Pero marami rin po ako nakita naggagamot na ganyan. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, swerte pa rin ako nakatiting kahit sa sabsaban ako napulot ng Diyos. Tinuruan niya pa rin ako maging mabuting instrumento niya. Binihisan ako ng Diyos. At pinagbawalan niya ako ng ganun. Yan ang content tips ko sa inyo pag naggamot. Isa lang ang salitang dapat lumabas sa isang manggagamot. Pag sinabi niya, iha, ate, magpapagamot ka na ang t-shirt mo ay ganyan, magpalit ka, galangin mo ang aking ama. Sabi ng pasyente ko yung taga-galing Maynila, yung taga-Pasig, narinig niyo sa video yon. Sabi ng mao ng video, siya po, pag nagpagamot ka dyan, ganyan ka, kanyang gagamutin at hindi nagagamot siya po, ayaw niya. Sabi niya, yung ginamot ko ako doon sa amin, lahat ng pasyente, kulang na lang daw, makaliwat na yung mga pinapakita. Hindi bababa ang Diyos. Nahigpit po yun, pinagbabawal. Kaya yan lang po sinasabi ko sa inyo. Kung kayo ay bibili ng pangontra, o pwedeng katulad po minsan na sinusot kong pinapakita ko sa inyo, tanongin niyo po ito, kung ito bang pangontra nito, ano po ba ang pinagbabawal nito? Ito, content tips ko yan. Marami nagtatanong sa akin yan sa Facebook page ko. Hindi ko gano'ng sinasagot, pero nanonood sila. Sabi nila, subscribe na daw. Tip ko lang to.
Yung mga medalyon, suriin dahil nakikita. Walang problema kahit magkano bayad o pinapabayad nila. Basta't may visa at may dasal. Pangalay, naka-plastic. Ano po ba ang pinagbabawal nito? Pag sinabi nila ganyan, 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 walang masama kung titignan mo yun at itahi mo na lang kasi may dasal naman nila yun. Ako dati gumagawa ko niyan. Buksan mo, palitan mo siya ng damit kasi mangangati ka katagalan. O ano man nakita mo may visa yon. May mga pangalan yan, ikaw na magbibigay. Ganun ako. Para naman yung binayad nilang 1-1, o ay dati mura pa pala, hindi pa nagkaroong pandemic. Ang binayad nilang 900 at saka 800, makita naman ng dalawa nilang mata na hindi ang hirap makahanap ng ganung klase. At least totoo yun. At nararamdaman nila na may visa daw. At pakainin mo yan. Tama po. At yung binebenta ko, yung konting ano ko lang yun konting kumukuha ko doon ng pagkain namin. Sinasabi ko, gusto mong malaman na buhay ang medalyon mo o kaya yung buhay niyang, yung minsan sinasubong kulay pula, umiwa ka ng mansanas. Pag hiniwa mo yung mansanas, yung 4 yun, di ba? Pag bilog yan, pag pinutol mo, 4. Yung kalahati, pahanginan mo, sabay silang 4. Yung isa, ibigay mo doon sa kwintas sa medalyon mo. Yung isa, kagatin mo. Tingnan mo, hindi mangingitim yung binigay mo. Mangingitim yung iniwa mo ng kutsilyo at kinagat mo. Pero kahit kagatin mo ng konti yun, hindi mangingitim yun lahat. Matutuyo yun, buhay. Yung nasa baywang ko, dati ganun ang binibigay ko kasi ang hirap po makakuha ngayon yun eh. No, dinadasalan po yun. Kahit yung medalyon na binibigay ko na na may dasal, kumuha ka ng mansanas, pakainin mo sa isang buwan, 1 beses. Kapiting lang. Siyempre naman, yung mansanas, bili mo naman yung medyo, wag na yung mga matatanda, yung mga bata-bata pa, yung mga halagang 25 pesos. Di pwede mo naman pakain sa anak mo, bigyan mo lang siya ng katiting kahit kalahating iwang ganito. Pakainin mo, makikita mo yung mansanas, hindi mangitim. Doon mo malalaman na buhay yung medalyon. May nakabantay para protection sa panganib sa iyong buhay. O disgrasya. Doon. Yun. Yan, may konting tips ako sa inyo. Kung buhay ang medalyon, kuya, gagawin ko nga po yun. Lahat ng medalyon, kahit pangontra, sa baywang, kahit yung nakapula pa, may tips ako sa inyo. Ito, regalo ko na para hindi na kayo malinglang sa mga ganyan. Kumuha kayo ng konting mansanas, 25 pesos lang kaysa 7,000 bibili nyo 5,000. Iwain nyo sa 4 yun, ibigay nyo sa plato. Sabi mo doon sa medalyon kung ano bang pangalan niya, etc. O sabi mo sa kanya, kaibigan, munting handog ko sa iyan. Pag yan ay nangitim at ubos, itim na itim talaga. Pero bibigyan kita ng tip. Yung 3 mansanas, kagatin mo yung isa pahanginan. Kahit hindi pahanginan, basta open lang. Pag yun ay nangitim yung 3, yung pang-4 na ibinigay mo sa kanya, hindi nangitim at hindi niya kasing kulay yung 3, automatic buhay ang medalyon mo o yung pangontra mo. Pero, yung agimat na pula o itiman siya, nakabalot, subukan mo yung bato na nakita ko doon sa pasyente ko. At pag hindi at nangitin yun, automatic walang buhay yun. Apo Antel, namimigay ka ng medalyon, bigyan mo naman ako. Gusto ko tumawa sa'yo. Hindi po akin yon. Binibili ko rin po yun doon sa nagtitinda sa Quiapo. Malapit lang po yung dati sa pinaparadahan ko ng motor. Doon sa amin. Tapos pinapadala po yun dito, shipping. Siyempre, binibili ko yun sa kanya. Ewan ko ba kung saan niya kinukuha yun. Tapos sabi niya sa akin, sa Quezon pa. Binibili ko din po yun. Wala na pong libre ngayon. Binibili ko po yun. Hindi ko po yun hinihingi. Basta binubuhay ko lang po yung medalyon. Binibigyan ko po ng aura yun. Yan, tips ko po sa inyo yan, ha. Basta kung meron kayong medalyon na dinadasalan nyo, okay po, pasensya na po. Kasi wala sa akin apo eh. Wala naman problema. Huwag kang humingi sa akin pasensya. Natural lang yan, magtanong. Yun lang.
Bigyan ko kayo ng tips sa lahat ng medalyon. Yung mansanas kasi, paborito ng mga medalyon yun, iba. O kaya yung mga agimat. Kuya, yung pinakita ko po sa iyo, kuya, galing po ba yun sa Mount Banahaw? Salamat din po. Yung pinakita mo sa akin medalyon, aminin ko sa iyo, mahina kanyang kakayahan. Mahina kanyang aura. Sa unang kita ko lang. Pero pwede pa siya mabuhay. Lahat ng medalyon ay ginawa lang ng tao. Pwede yung buhayin sa tagal ng pagdarasal at mabubuhay to at magkakaroon to ng bis at aura. Lahat ng bagay may aura. Kahoy, may element. Tubig, may buhay. Apoy, may buhay. Lupa, may buhay. Metal, lahat yan may buhay. Kung talagang magtitiwala ka na bibigyan to ng Diyos. Pero may dasal binabanggit doon para mabuhay sila at magkaroon ng bisa talaga. Medyo hindi ko pa sa'yo may tuturo yun kasi mahaba po yun. Sana po medalyon na din ako. Bibili ka, sir. Tapos, dadasalan po yun ng ganun para magkaroon ka ng medalyon. Jonathan. Yan lang po, may konti lang akong tips sa inyo. Mansanas, basta kada isang buwan, isang beses nyo na gagawin. No? Kaya kada isang taon, 2 beses lang. Hindi naman po sila milig kumain eh. Para malaman mo lang na may bisa. Huwag mong sabihin, oy, kain ka na. Basta ilapag mo lang yon. Matulog ka lang. Bukas ng umaga, makikita mo yon. Hindi masyadong mangingitim yon. At pag pinuntahan ng mga langgam na kakaibang langgam, pag ayaw na nilang kumain, 2 araw. Huwag yung langgam na itim na nakikita natin sa paligid ng bahay natin. Ha? Maliliit na langgam yun, pero magbibilib ka doon sa langgam yun, parang may buntot siya. Sunod-sunod silang gano'n. No? Tapos kung saan pumunta yung harapan, gaganon din. Pero langgam yun, maliliit lang. Hindi karaniwan langgam po yun. Ibig sabihin, mayroon pong nakatira doon sa medalyon. Ngayon, pag ayaw na nila, parang tinatawag nila yun, share nila. Parang basta ilang beses ko na nakita yung kay Magnetico, hindi ko lang pinapansin. Maliit lang po yun. Pero kahit hindi po nila tawagin basta mansanas, makita nyo lang na wala pong talagang, hindi po talaga nangingitim. Kasi ang mansanas, pag iniwa mo, mga 15 minutes lang, mangingitim na po yan. Yan, tips ko po yan sa inyo. Para malaman nyo. Apo, meron po bang baryo ng mga manggagamot sa Antingero? Baryo ng mga manggagamot. Nakita ko yun sa YouTube channel pati sa Facebook page. Kung kailan lang yung naggamot ako, talagang diskumpiyado ako doon sa manggagamot yun Paano niya ba nabebenta yung mga agimat niya tapos nagbibigay siya ng agimat na hollow blocks. Meron ako nakikita niyan sa ibang lugar. May grupo sila ng mga manggagamot. Hindi ko alam kung sino pinuno nila at manggagamot sila. Paano sila natutunan ng paggagamot o pinag-aralan nila. Kasi nga sinabi ko sa inyo, hindi ako nag-aral maggamot. Ito'y binigay ng Diyos. Yung sinasabi ko si Inang Sulumet, si Ernesto, sila ay mga manggagamot ng Diyos. Tapos na sila maggamot. Ipinagkalob sila sa akin ng Diyos bago sila mamatay. Kailangan nila ako makita. Kaya sabi nga nila, 37 years na kita hinintay. Hindi kayo mamatay-matay dahil kailangan kitang makita. Yung tinuruan na nila ako at binigyan nila ako ng talaan. Akala ko may kleng-kleng yung dalawang matandang yun. Ba't kaya nila ako hanapin? Kamag-anak ba nila ako? Yun, sinabi, yun lang. Wala, masaya lang ako dating nakilala ko sila. Ako po, Andy, bibili po ako ng medalyon sa iyo pag may biyahe na ng maayos yung papunta dyan. Patrick Pasario. Taga saan ka po ba, sir? Patrick. Mura. Pag bumili ka ng medalyon, kailangan malayo pa lang, sir. Kasi 1 linggo pa yung dinadasalan. Sa isang araw, 3 beses. 6 ng umaga, 3 ng hapon, kung mayroon man ako ginagamot, obligasyon ko dasalan yun ng gabi bago ako matulog. Kung wala na at natapos ako ng alas 5, 6 ng gabi. Bago alas 6. Hindi kasi ako pwedeng hindi nagdarasal. Papagalitan ako ng Diyos. Hindi niya man ako papagalitan. Pero minsan pero nasanay na kasi akong hindi ako
natutulog na hindi nananalangin. Kasi sabi ni Satanas sa akin, pag hindi ka na nagdasal sa Diyos mo, papatayin kita, sabi niya sa akin, sasaktan kita. Dahil pinapahirapan mo ang mga alagad ko. Kaya nakaramdam ako ng takot, kaya kailangan sa isip at puso ko na hindi na ako, lagi ako magdarasal. Yun lang. Kasi matagal yung dasalan. Sa isang linggo, bali magiging 21 days na dasal po yun. Dahil isang linggo rin po yun. Taga-Pasay po ako. Apuan tila, malapit ka lang naman pala sa amin. Pampanga to Pasay, magkano lang sa bus? Siguro sa Avenida to bus to Pampanga, kung galing ako ng Quiapo, nagbabayad lang ako ng 137 pesos hanggang Gulangko. Tapos tricycle ay jeep 30, nandito ka na sa amin. Pero wala kasing jeep ngayon biyahe. Tricycle 150 papunta dito na sa amin. Tapos 150 pabalik. Tapos yung bus to pass to Avenida 137, yun ang gagastusin mo pamasay. Pag sir, kailangan kasi yun tinadasalan agad. Kasi yun, hindi agad yun pag hindi yung basta mo makukuha kahit meron ako. Kailangan malayo pa lang. Para pagdating mo rito, andito lang yun. Pero pangako dyan, medalyon 2 na order yon. Taga Pasay din yung may-ari. Inabot siya ng pandemic ngayon, pangalawa. Yun ngayon sinasabi ko sa inyo, ginamot siya ni Brother James. Pero masaya ako dahil nagtulungan kami ni Brother James ba yun? James, yan. Magaling din siya manggagamot. Ewan ko ba't siya nagpagamot sa akin. Sabi ko, ba't hindi ka bumalik sa kanya? Mahusay yun. Tapos nagpagamot siya. Kaya sabi niya nga sa akin, malaki daw ang nabawasan niya. Tanong niya sa akin kung ano daw gusto kong pasalubong. Hindi niya na naibawasan ang kanyang kasakitan. Pero sinabi ko sa kanya, kailangan daw ng gamutan. Lilipas ka ng 14 days bago ka ulit gamutin ng Diyos. Nawala na daw yung katikati niya sa buong katawan niya. Malaki daw. Yan. Tapos, yung sinasabi niyang kaestong ba yun sa Facebook page? Kasi, hindi talaga ako manood ng mga ibang manggagamot eh. Nanood lang ako niyan, alam mo saan, dun sa bato. Yung batong ginamot ko, dati kasi may papel na akong ginamot at marami kung ano-ano. Wala akong pakalam doon. Ngayon, talagang interesado lang ako sino ba lintik na manggagamot na fake yun. Yun. Doon ko nalaman sa Facebook page pala. Meron din siyang ginamot si Kaestong. Estong ba yun? Yan. Siya din yun. Nagpagamot na daw siya. Ginamot daw siya. Pagkatapos, seconds, pag-uwi niya doon ng bahay, bigla daw bumalik. Hello po, Apo. Hello rin, Ton. Mera Buenyo pala to. Mega shoutout sa'yo. Kilala mo po pala siya, si Brother James. Hindi ko siya kilala. Kasi meron akong pasyente, dun galing siya doon. Yung nga yung sinasabi ko sa'yo, nagpagawa ng medalyon. Nagtataka ako, meron siyang kwintas. Sabi, hindi naman taga siya kinukulam. Totoo yun. Siya naman magpapatotoo yun. Hindi ko nga kilala yan si Brother James. Doon ko lang nakilala yun sa sinabi niya. Pero nakita ko naman ang paggagamot niya. Maabot na pala ng 1,000 mahigit yung video na in-upload niya. Kasi baka nga sabi ko sa inyo, magagalit sa akin. Dahil hindi naman ako nakapag-aral. Marami siyang ginamot, marami na siya natulungan. Instrumento siya ng Diyos. Nagtataka lang ako bakit hindi yung sakit niya bumabalik. Meron siyang medalyon diyan. Sabi ko, ano yung itim na kahoy yan diyan? Sabi niya, galing to kay Brother James. Sabi ko, sino yun? Yung sa YouTube po, na sabi ko, anong brother ang pangalan niya ho? Tapos James, yun, sinuscribe, hindi ko sinuscribe, tinignan ko. Yun, tapos nagpagamot siya sa Facebook page na si Kaestong. Galing din daw siya doon.
Malalaman nyo, pag bumalik siya, siya magkukwento kasi pinababalik siya ng Diyos eh. Pero sabi niya, gumaling daw siya. Pero sinabi ng Panginoon Kristo sa kanya, galing sa langit, at sinabi sa aking bibig, na bumalik ka ulit ng 14 days. Kaso nga, nagkaroon ng pandemic ngayon. Yun. Apo Andel, may bindalyon siya pero bilihin po. Ano? Bilihin pa po eh. Mahal naman po Apo eh. Hindi ko na po masasagot yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sideline na po yun ng mga manggagamot. Importante po doon na may visa. Importante po doon na nakakatulong sa sakit. Yan po ay hindi ko na po yan pwedeng sangulatin dahil sila yung mga kilala na po sila. Ganun po ba? Hindi mo po pala kilala. Ito sila kilala. Diba sabi ko nga sa inyo, maraming beses na ako naggagamot na hindi ako nag-upload ng video kasi pasyente ko nga. Malay ko ba yung YouTube niyan? Nagulat na lang ako, dumami yung ano dyan. Basta't nga lang ako dyan, upload na ako ng upload dyan eh. Hindi ko pa nga alam kung anong bawal dito eh. Kung anong salita. Tinuruan lang ako ng pasyente ko na nag-aaral na IT. Kasi, meron pala siyang YouTube channel. Content niya yung mga naggagawa ng kung ano-ano. Yan. Tinuruan niya ako. Tapos tinuruan niya ako mag-edit-edit. Yun, naggaling siya yung kay Estong. Tinignan ko nga. Kahit yung ay hindi na, yan yun na. Yung basta yun, galing siya doon. Tapos nagpagamot din siya kay sino ba yun? Yung kalaban ni Arturo dati. Ano ba pangalan nito? Yung kalaban ni Arturo, yung namatay ng mahusay na manggagamot. Magaling si Arturo. Kasi hindi ko nga kilala yun eh. Nakilala ko lang yun. Andel, ano po bang bilog na kahoy na galing kay Brother James? Ano po ba sa tingin niyo po kuya, malakas po ba yun ang visa? Hindi ko to pwedeng sagutin yan dyan, sir. Lee, kasi nagla-live tayo. Baka marami pong makapanood dito, baka sabihin nila sinisiraan ko sila. Kung gusto mong sagutin ko yan, tanong mo, alam naman yung Facebook page ko. Sasagutin ko yan. Kaya ko nasabi sa inyo, may pasyente akong galing taga Pasig din at Pasay boundary din. Galing sila doon. Kaya pala Apo Andel, salamat po sa tanong. Kaawayan niya. Yun, tama. Ito, may sumagot si Ton. Yan, yung pangalan pala yan. Yan, Sinig Panayog yan. Magaling niya magagamot. Galing din po siya dyan. Ngayon, nagpagamot po siya rito. Sabi ko, sino yun? Ngayon, tinignan ko sa YouTube. Yun, nakita ko. Kasi ako, hindi ako basta-basta nanonood ng mga paggagamot. Kasi sinabihan ako ng inasalumi ko, maraming manggagamot ang Panginoon Kristo. Pero mas maraming manggagamot na hindi naman galing sa kanyang kakayahan. Yan, nagpagamot siya niyan. Okay po kuya, naiintindihan ko po. Okay. Yun. Yung babaeng yun, nagpagamot dito. Kaya tinanong niya ako kung ano daw gusto kong regalo. Sagot ko, dalhin mo ang pananampalataya at pananalig kasi gumaling po ako na hindi ko maintindihan. Meron man pong konti, kapitik na lang. Pero sinabi niyo po kami bumalik, kaya babalik po ako kasi para po tuloy-tuloy na ito. Nagkaroon ng pandemic, kaya nandyan pa yung medalyon niya. Kasama yung medalyon niya, murder siya sa akin. Sa bato, yun po ba ang dali kalaban ni Arturo? Yun nga yun. Yun ang sinabi niya, ni Ton Bueno. Yan. Nagpagamot din siya dyan. Kaya makikilala niyo yung babaeng yun. Pero pakiramdam ko, hindi siya manluloko. Naghahanap siya ng lunas niyang sakit. Totoo. Lahat daw ng binanggit ng bibig ko ngayon ay idol niya. Yan. Nagpapagamot siya dyan. Yun nga lang, kinamatayan na nga daw siya ni Arturo. Yun, sumalangit ng kalawa. Oo nga. Yan. Ngayon, hindi na siya nakaabot doon kay sumalangit na kaluluwa niya ni Arturo Solon. Yun. Kaya natanong ko kasi, nagtaka ko dahil marami siyang medalyon. Sabi ko, saan ba galing yan? Doon daw, binili niya.
Ngayon, sinabi ko, ano ba sakit nyo, te? Lagi po nangangating katawan ko. Biniro ko, saan ka ba natutulog? Baka sa labas lang. Biniro ko lang naman yun kasi makikita mo naman yung kutis ng isang tao kung natutulog sa hindi aircon. Kahit naka-aircon na po ako, kahit anong palit na po ng mga katulong ko, nagtataka ko, bakit may buhangin pa rin at makati ang katawan ko, tapos nagkakaroon ng mga pantal-pantal. Pina-check up ko naman po sa doktor, kaso hindi po talaga may iwasan ng mga may tema pong gabi. Ngayon, ano ba sinabi ng mga manggagamot na yan, naggamot sa'yo? Ulam daw. Yung isa, yung sa Facebook page, malakas daw, nahawakan daw nila. Yan nga sinasabi. Kaya nga sabi ko doon, patay na po ba si Alfonso? Siyempre, patay na yun. Nakita ko yun doon sa TV. At doon sa TV, patay na daw siya. Yun. Yan. Yung ginamot po ng Pong Nazareno yon, hindi po talaga siya kinukulam pagdating dito. Siya ay meron silang paupahan. Doon ko rin nalaman ng totoo. Dahil hindi niya naman sinabi ang totoo. Sa loob ng bahay nila ay may party. Meron silang bisita ang kanilang paupahan. Nagkaroon po yun ng isang bisitang tao na meron lahing mangkukulam sa bisita ng kanyang paupahan. Ngayon, yung mangkukulam yun ay nag-iwan ng sakit doon sa pinuntahan niya. Eksaktong may-ari ng bahay na yun, nagpapagamot dito, yun ay sinaniban. Hindi yung pukulam. Mayroon masamang espiritong naiwan doon at bumitaw doon sa mangkukulam. Ewan ko kung anong klase yung mangkukulam yun, bakit meron siyang bit-bit na ganun. Siguro hindi naman ang target yung may-ari ng bahay. Target siguro yung bisita kasi siya lang naman nakapunta ron. Nagtaka siya. Ngayon, pinabayaan niya. Siyempre, siya may-ari ng bahay. Siyempre, paupahan niya. Wala naman siyang pakalam sa mga bisitang darating. Basta huwag naman siya dumaingay. Nagsimula lang daw doon ang sakit niya. Lagi daw may humahawak dito. Yung nakausap ko yon, matagal na po yun namatay na. Matagal na. Yung nakausap ko yung babaeng yon, sabi ng masamang espiritu, nandun daw siya sa loob ng bahay nila. Sinagot ko, paano ka nakapasok? Tao ka ba? Hindi. Siya ay masamang espiritu na iwan doon sa bahay na pinuntahan niya. Nalaglag siya. Siya ay isang babaeng mahabang buhok. Siguro sabihin na natin, tayo naliligo araw-araw. Yung masamang espiritu ay hindi siya naliligo kung saan siya sumasabi sa mga puno-puno sa mga iba-ibang tao. Tapos pag yumakap siya sa atin, ganun-ganun yung buhok mo sa katawan mo, mangyayari, mangangati ka talaga. Yung buhok niya nakadikit sa balat ng tao. Kaya siya kamot ng kamot pagdating ng gabi. Doon natanggal ang Panginoon Kristo. Kaso sinabi ko sa kanya, hindi kakayanin isang paggagamot pero malaki ang mababawasan dyan. Ipaligo mo lang itong healing water, tapos inumin mo lang to, bumalik ka ng 14 days kasi i-insensuhan na kita para wala nang matira. Doon ko nalaman na mayroon palang maraming manggagamot sa Facebook page. Simula ako'y tumingin sa kanya. Tapos siya nagpagamot na may bato, tinignan ko rin kasi diskumpiyado ako. Apo, paano po malalaman sa medalyong kung may panganib? Madali lang. Kung ang medalyon ay buhay, sa kalawete, kusang iinit ito. Kasi panganib, kalawete. Dito. At yung kita mo, umiinit yan. Pag kanan, malamig dito para may pataas, may darating na swerte. Siyempre, sa Diyos ka pa rin magtitiwala. Ang Diyos ang nagbibigyan yun. Kaya diyan ko nasasabi, lahat yan, may mga ganyan. Kaya nasagot ko, marami na talaga. Yung mga sikat na mga gamot niyan, magagaling po sila. Totoo. Pero nagtataka lang talaga ako. Paano ba't sila pupunta rito sa Pampanga? Ano bang gagawin nila sa akin? Ano ba hindi naman ako sikat? At hindi naman ako sumasound sa YouTube ng malalaki. Bakit kaya nila ako pag-aksaya ng panahon at napapanood? Dahil sabi nila, meron nanalangin daw sila sa Panginoon Kristo na bigyan daw sila ng instrumentong manggagamot na makakatuklas sa sakit nila. Sabi daw ng babaeng yan, nanalangin daw siya at binuksan niya yung YouTube, bigla daw lumito yung mukha ko. Ano yun? Magic? Sabi ko, biniro ko pa ngayon yung babae. Pero totoo daw, seryoso siya magsalita dahil alam ko naman kung nagsisinungaling sa tao. Yan. Kahit
Yan, kahit si yung taga-Amerika, si Sir Katikbak, galing din siya dyan sa lahat ng manggagamot yan. Pero sabi niya, hindi ko alam kung anong pinahiwatig ng Diyos sa akin na ako'y gamutin mo. Kaya, sabi ko, hindi naman ako naggagamot dahil hindi naman ako marunong maggamot. Yan, gumaling siya. Si Sir Katikbak. Bilib ako dyan. Dahil siya ang taong umamin ng kasalanan na hindi siya natakot. Kasi sabi ko, marami na ako narinig ng kwento. Kaya pinagaling siya ng Diyos. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, minsan, hiyangan lang sa paggagamot. Hiyangan na. Kaya pag pumunta kayo sa manggagamot, pag hindi kayo niya napagaling, bumalik ka ng 3 beses. At kung ayaw ka na niya pabalikin, at hindi pa rin nawala yung sakit mo, maghanap ka ulit ng panibagong manggagamot. Ngayon, 3 beses ka ulit at hindi ka pa rin niya mapagaling, manalangin ka na sa Ama sa langit na bigyan ka ng manggagamot na nakakaalam ng sakit na anong dapat gawin. Yan. Bibigyan ka na ng Diyos kasi tumawag ka na sa Kanya. Pero kung tatawag ka agad maaga sa Kanya, ibibigay niya ang kahilingan mo. Kanya kamamahit ng Diyos. Hindi ko sinasabing ako nagamot yun yung pasyente, ang Diyos, yung pong Nazareno. Malay ko ba yung mga sakit nila? Pero darating yon. Sabi niya sa akin, pagkatapos lang daw ng pandemic, Kuya, Apo Andel, public kami dyan at konti na lang yung sakit ko, bibigyan niya daw pasalubong. Kaya i-upload ko yung video nyon. Minsan nga gusto ko i-live yun Kaso wala kaming wifi Kahit mahaba Sabihin ko, siya yung nagsabi hindi ko yan kilala. Doon siya nagpagamot sa mga manggagamot. Yun po. Kaya sabi ko lang sa inyo, lagi kayo manalig at manampalataya. Basta yun lang po. Pero yung yung sinabi ni Romel, patay na siya. Pero sayang, ang dami pa naman yung pasyente na binigyan ng himala ng Panginoon Kristo. Hindi ko rin alam kung bakit hanggang doon lang ang buhay niya. Basta ako sa Kanya, sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Yan sinabi ni Romel Oleda, patay na yan, matagal na yan. Tama sabi ni Jonathan, matagal na po yan patay. Pero mahusay po siya. Kaya yun, yung mga sinasabi ni Jonathan, hindi ko rin alam kung sideline niya yan, kung mahal siya maningil, nasa kanya na yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, marami manggagamot na mabuti. Kaya nga sinagot ko kanina si pangalan nito, Edward PH. Sinabi ko sa kanya, paulit-ulit, hindi nasusukat ang paggagamot kung bata ka, matanda. Kung bata ka, matanda ka, pag pinagkaloob ka ng Diyos. Pero, hindi ka bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan pag edad mo parang 7 maggamot hanggang 15 yata. Alam ko sapat 21 pataas. 20 hanggang 21 pataas. Kasi, ang edad ko ay 39 years old. 37 ako hinintay ni Lolo at saka ni Inang Salome. Bakit hindi pa sila naghanap ng ibang manggagamot, nag-antay sila ng ganun katagal? 39. Bawasan mo yun ng 37 years old. Kung sa 25 years old lang ako naggamot, 20, nagsisimula pa lang ako niya, bakit hindi niya ako hinanap? Kasi hindi daw maaari. Kasi kung 39 na ako, babawasan mo ng 4 na taon, pag 39 na ako, 38, 37, 36, 35. 35 years old ako. O plus 2 taon, 35, 36, 35, 34, 33, 32. Nasa edad akong 30. Niya ako tinuturuan na. Yung sinali na lahat sa akin ng kalaman, nasa edad ako, nag-aaral hanggang 2 taon na ako sa kanya, 1 taon at 6 na buwan, bali 2 taon na. Nasa 35 na ako. Kasi 39 na ako ngayon Yan. Kaya nagtaka ko, bakit hindi kayo naghanap na mas bata pa sa akin? Ba't hinanap niyo pa ako na matagal?
Hindi na maaari. Yun ang sabi nila. Ikaw ang nararapat na tumanggap nito. Eh ano magagawa ko? Marunong ba ako niyan? Driver lang ako. Basta't matututunan ko daw yun. Yun ang sinabi niya. Yan ang sinabi niya sa akin. Kaya pinapunta nila ako sa Manawag. Maraming bagay talaga po, talaga sa paggagamot. Marami rin kayo makikilala at hindi rin po lahat ng pasyente ay may sakit. At hindi rin po lahat na nagpapagamot ay sila ay laging may inaapi. Minsan sila pang nangapi, kaya sila naparusahan. Ako nga po kuya nananalangin ako nang makahanap ako ng instrumento ng Diyos na totoo po at makapangaral sa akin para mas lumalim pa ang kalaman ko sa spiritual. Bigla ka na po lumabas sa YouTube ko eh. Ganon. Salamat li. Ganyan din si Sir Katikbak eh. Nanalangin. Pati din sinasabi ko sa inyong kwento kanina, yung babaeng nagpagamot yan kay hindi ko yan kilala talaga. Sabi ko nga sa inyo, tanga ako eh. Bobo ako. Hindi naman ako nakapag-aaral. Yung gumawa ng YouTube channel ko, pinagawa ko lang yan sa pasyente ko. Pero may YouTube na ako. Kasi yung Facebook, hindi pa nga ako marunong pipindot-pindot yan. Hindi rin ako marunong mag-edit eh. Pinag-aralan niya IT. Sabi ko sa pasyente ko, may anak ka ba, kuya, ate, na nakapag-aral ng mga sa computer? Oo, meron daw. Turuan niya nga ako. Para may lagay ko yung mga video ko sa YouTube. Yun. Sa linggo ako nagkakalikot, naiutak na nga, paano ba mag-edit nito? Bubusit na nga ako eh. Yan. Parang si Sir Katikbak din yan eh. Nananalangin din siya, pati yung kinukwento ko sa inyo kanina. Nananalangin lang siya na maghanap siya ng instrumento na makakaibwasan ng sakit niya. Kahit din yung kaninang taga Malabon at saka na Botas, hindi ko lang na-upload eh, bukas na. Nanalangin din siya eh. Kusa rin daw lumabas yung mukha ko dun sa YouTube eh. Pero matagal na daw siya nanonood ng mga paggagamot sa mga iba. Sabi ko nga sa kanila, wag niyo akong tatawagin na sugo, ayoko eh. Dahil ako ay instrumento lang ng Diyos. Eras lang tayo. Walang sinugo ang Panginoon sa Kristo kung hindi si Jesus lang. At ang mga sinusugo ng Diyos, ng Ama sa langit, ang mga anghel niya lang sa langit. Dahil yun may mga anghel. At si Jesus ay sinugo niya bilang anak niya sa ating tagapagligtas. Kaya ang tawag ko sa sarili ko, instrumento lang. At ayoko rin ng master. Ang master ko, ang Diyos. Master natin yun. Ministro natin, Panginoon pa rin. Yan. Maestro pala. Sorry. Yan. Gusto ko simple lang. Gusto ko tawagin lang sa pangalan ko. Gusto ko pantay-pantay lang, kaibigan. Ganyan lang. Kaya lahat pa ng mga video mo, Kuya Andel, pinapanood ko nga po eh, habang ako'y nagpapahinga. Salamat. Huwag mo pag meron konting commercial, kahit isang commercial lang, huwag mong skip. Okay na yun. Masaya na ako. Malay mo balang araw. So magkaroon ako ng sahod dyan. Makakabili na ako ng cellphone. Makakabili na ako ng cellphone na Realme, tagba nito. Tama po kayo. Ang instrumento sa mga tao ay nangangailangan ng tulong. Tama, Sir Antonio. Kaya pag nanood kayo yung liha, kahit isang commercial lang sa isang video, kahit skip mo na yung sunod-sunod na commercial, okay na yun. Makabili lang ako ng isang cellphone ng Realme Nardo ba yung basta't yung mga 8,000 lang. Maganda sa video yun. Minsan ang dami kong video eh. Hindi ko pa na-upload eh. Minsan nangihiram ako ng cellphone sa anak ko eh. Bigay ko ng asawa ng kapatid ko. Maganda kasi yung cellphone niya. Kaya hindi na hindi basta-basta maglo-loaded. Yan, makabili ako. Pag nakabili na ako niyan, susunod. Pag dumami pa ang subscriber ko, alam mo ba, simple lang ang gusto ko hiling sa buhay ko eh. Paggagamot. Maraming magpagamot lang dito. Kahit yung iba, mahirap lang. Gumaling sila. Sabi ko, mag-load lang kayo ng 30 pesos. Kung kailan ba kayo, isang taon, 2 taon kayo magkaroon ng maraming pera. Tapos panoorin nyo lang yung video ko kahit katiting lang. May tutulong nyo na. Alam nyo gagawin ko, magbibigay akong bigas sa mga mahirap. Huwag lang yung may kotse, kaya nyo na yun. At saka yung may trabaho, yung talagang walang-wala lang. Bigay ako ng 5 kilong bigas, 3 sardinas, 7 Lucky Me, 6 na itlog, tsaka 7
pitong 3-in-1 o kaya kape. Ito. Tayo magpasalamat ng galak sa atin sa Diyos. Siya ay tagapagligtas ng biyaya at sa atin tinatanggap. Salamat sa Panginoon, di mo kami pinababayan. Salamat po, Panginoon. Rochelle Ann Bonita. Mega shoutout po kay Rochelle Ann Bonita at Sir Antonio Benico. Yan po. Prince Salers Cario. Mega shoutout po. Yun po yun. Ang sinasabi ko. Pag ako, yan ang sinabi si Lee, kahit araw-araw ko pa nanonood, marami ko pa panonoorin, marami pa ako reserba. Kanina nga lang, 4 na upload ang ginawa ko eh. Yan lang. Pag marami na at sumahod na ako ng maraming dyan sa YouTube, alam mo ba, hiling ko lang yan sa mga mahirap. Ako na magbibigay. Sabihin ko sa Panginoon, Panginoon, meron po dito ng bigas na ibibigay natin. Sino mo ba yung pasyenteng nangangailangan talaga? 5 kilong bigas yan. Yan ang gusto ko. Tapos 4 na sardinas pala. Pangit pala 3. Kailangan 4. Tapos itlog, 6. Tapos Lucky Me, tsaka 3-in-1. Yan. Ikaw naghahanis ng mga kasalanan sa mundo. Maawa ka sa amin. Sa amin maawa ka. Ikaw ang nagnais ng mga makasalanan sa mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Rose Ann Bonita, mega shoutout po sa inyong lahat. Lahat tayo ay maawa at lahat tayo ay magdasal sa Diyos. Tayo ay mga anak ng Panginoon Kristo. Si Kristo at si Jesus ay pinag-isa. Ang Diyos lang ang makapangyarihan. Walang sino man ang higit sa Kanya. Kung maawa tayo sa Diyos tayo humingi ng tulong. Ilan po. Diba sinasabi ko nga sa iba kong pasyente yun, huwag nyo na kaming usigin. Pa-shoutout po sa pangalan ko po na si Bernie Mendoza. Mega shoutout din po. Mendoza. Kaya sinasabi ko sa iba kong nag-uusig sa akin, huwag nyo na akong usigin. Kasi wala namang kayong mapapala sa akin. Isa lamang ako mangmang at sa sabsaban lang ako. Sa divisoria lang ako natutulog. O sa tricycle lang. At pinagkaloob lang ako ng Panginoon Kristo na kapangyarihan. Hindi ko rin to gusto sa paggagamot. Pero nakatalaga dato sa akin. Ikaw Kuya Andel, ang pinagkaloob ng Panginoon po sa hinihiling ko po para mas marami pa akong malaman sa spiritual at gagamitin ko din po pagtulong sa aking kapwa at matutunan ko po sa iyo Kuya. Maraming salamat Lee. Sana po makita po kita idol talaga paggaling na kailangan mahal kita dito. Maraming salamat po. Makikita niyo po ako sa Pampanga, Huwag ba? Tamsak Power na host, Erings Vlog. Mega shoutout sa iyo. God bless din po, te. Yun lang po yun, sinabi ko. Lagi ko sinasabi sa pasyente ko yan. Ako ay katulad nyo lamang. Ako ay hindi nakapag-aral at hindi ko rin alam kung bakit ako pinili ng Diyos. At hindi ko rin alam kung bakit niya ako binigyan ng kapangyarihan. Hindi niya sinasagot ang tanong ko yun. Basta sinasabi lang ng aking lola na hindi ko lola, ikaw ay tinakda at pinili ng Diyos upang lipunin ang mga masasama at may buwasan ang karamdaman ng mga taong hindi kayang gamutin ng medisina. Tinuturing kitang alagad ng Diyos. Maraming salamat po. Tayo po ay alagad ng Diyos. Ako, kayong lahat ng nanonood sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo sa konting pakikinig o yung oras nyo ay pinakikinggan nyo ako dahil yun ang Diyos. Wala akong alam sa sinasabi ko sa mga ganyan, pero ang Diyos ang nagsasalita tungkol sa atin dahil hindi nga po ako nakapag-aral. Ulitin ko, tinuturing kitang alagad ng Diyos at tinuturing ko rin po kayong tagapagsalita ng aking Ama. Maraming salamat po sa inyo.
At maraming salamat sa lahat. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Maging totoo lang tayo at lagi lang tayo manalig. At huwag po tayo makakalimot sa panalangin at pagdarasal. Kung anong tinuro sa akin ng ama ko, tinuturo ko sa inyo yun. At kailanman ay hindi ko yon dadagdagan at babawasan. Dahil, bakit ko pa lulukuhin ang sarili ko kung lulukuhin ko rin kayo? At wala naman akong maipapala at wala rin naman kayong mapapala sa akin kung maglulukuhan tayo. Mahal ko po kayo kasi po tinutulungan niyo po ang liwanag at espiritu. Salamat din po. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo. Bonita, Rose Ann Bonita, sa inyong pamilya. Salamat sa Diyos at ikaw po ang naging instrumento ng kagalingan ko. God bless. Hindi ako ang nagpagaling sa iyo, Mira Bueno. Ang nagpagaling sa iyo ang aking ama na si Jesus Kristo. Bilang taga-pumahawak sa akin, ang Poong Nazareno. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Ikaw ay pinalaya na ng aking ama sa karumal-dumal na ginawa sa iyo ng isang mangkukulam na ito ay manyakis at hindi kalugulugod sa aking ama kanyang ginagawang paghihirap at sinisira niya ang isipan. At galing ka na sa mga sikat na mga magagamot, wala akong pakialam kung nagbayad ka sa kanila, tungkulin ko lang na ibalik ka sa pananampalataya. Gawin mo ang nararapat para sa aking ama. Ikaw ay pinagaling na, Mira Bueno. Ulitin ko sa iyo, maging totoo ka sa iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili dahil yan ay katawan ng aking ama. Kung ikaw ay ginamot ng Poong Nazareno at nagpunta ka sa akin, hindi ako naggamot sa iyo, ulitin ko sa iyo. Tao lang ako at tao ka din. Magkaparehas lang tayo, nasasaktan, nasusugatan. Hindi ako sinugo, hindi ako master, hindi ako ministro, o hindi ako maestro. Ang aking maestro at ministro, ang aking ama sa langit na Panginoon nating lahat. Ulitin ko sa iyo, ikaw ay pinagaling ng aking ama dahil hirap na hirap ka na sa iyong kalagayan. Sana suklian mo ng kabutihan ang ginawa ng aking ama ng Panginoon nating lahat. Mahalin mo ang kanyang sarili. Mahalin mo kung sino ka. Tanggapin mo kung sino ka. Iwanan mo na ang lahat ng bagay na hindi nararapat para sa iyo. Mahalin mo ang iyong asawa na nagmamahal. At mahalin mo siya at mamahalin ka rin niya. Sabi mo sa Diyos, mahalin mo ang iyong pamilya. Mahalin mo rin ang pamilya ng iyong asawa. At mahalin mo rin ang mga taong nakapaligid sa iyo. At ibibigay ng Diyos ang lahat ng swerte para sa inyong pamilya. Mabuhay ka at magtiwala ka kailanman. Pag ikaw ay ginamot na ng aking ama, hindi ka na babalikan ng masamang espiritu. Magtiwala ka, Mira Bueno. Hindi ka na babalikan ni Satanas. Kung binalikan ka ni Satanas, kahapon ka pa o isang araw ka pa niya binalikan, matagal ka na ginamot ng Diyos. April 24 ka ginamot ng Diyos. Ano na ngayon? May 7 na. Kailanman, hindi ka na niya binalikan. Si Satanas ay babalik lang niya kinabukasan hanggang 2 araw. Maniwala ka sa akin, hindi na siya makakapasok sa loob ng katawan mo. At i-relax mo ang isip mo, magsamba ka, manalangin ka. At mabuhay kayo, buong pamilya nyo. Hindi ako naggamot sa iyo. Maraming salamat. Kuya, pag lumuluwag po, bibisitahin po ako dyan sa inyo, kuya, para mapabasbasan ko po ang extend nyo, yung healing po para sa ating kapwa, kuya. Walang problema, Lee. Malapit ka lang naman sa akin, Tagigaraw ka, Pampanga kami. Pagka maluwag na, huwag ka magalala. Gagawin kong lahat para mapaspasan ka. Gawin po kayong instrumento ng Diyos at tayong lahat. Tama po. Rose Ann Bonita. Lahat po tayo ay instrumento ng Diyos. Hindi lang po ako, kayo pong lahat. Tayong lahat ay pantay-pantay sa Diyos. Good PM po. Kamutya Master. Magandang gabi din sa iyo. At mega shoutout sa iyo. Salamat din po. Salamat din Sir Antonio Benigno. Yun lang po. At sabi niyo po sa akin isang araw nag-message kayo, Kamutya Master, na ako ay top 4 na manggagamot sa buong Pilipinas. Hindi po ako top 4. Ulitin ko sa inyo. Ako ay pinakamababa pa sa 10.
o sa 20. Hindi po ako top 4. Ang top 1 sa akin ang aking Ama na Panginoon nating lahat. Mas mababa pa ako doon sa top 4. Mahigit pa ako 15 manggagamot. Mas mayroon pang mas mahusay sa akin ang isang taong kinahangaan ko sa paggagamot. Hindi po siya nag-YouTube. Pero hindi na po siya nagagamot kasi iniwanan siya ni Papa Jesus. Tapos na ang mission niya at ipinagkaloob niya sa akin. Hindi ko pa matapatan ang kanyang galing kasi mas mahusay siya kaysa sa akin. Siya ang pinakamahusay na instrumento ng Diyos na nakilala ko nang bago ako magsimula. Sinabi ng mga ibang manggagamot yon, sabi nila. Pero magaling po talaga siya. Pero maraming salamat kung yan ang nasa isip mo, top 4 ako sa mga manggagamot. Pero sa aking sarili, hindi ako top 4. Ako ay pinakamababang manggagamot lang. Walang utak. At hindi nakapag-aral. At sasabsaban lang. At mahirap lang ako. At wala akong ipagmamalaki kung hindi ang pag-ibig lang ng Diyos na ipinagkaloob niya sa aking kakayahan. At gifted niya lang to sa akin. At lahat ng sakit ko ay ginamot niya na hindi ko kayang ipaliwanag. Yun lang po yun. At mabuhay po kayo, Kamutya Master. Maraming salamat din po sa pag-subscribe niyo sa akin. At maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nagginamot ka pala rin, Mira Bueno. Tama po ka, Apo Andy. Mas top 1 ang mga top 1 ang makapangyarihan sa lahat, ang Ama, siyempre. Top 1, top 2, top 3, top 4, hanggang top 7 ang Panginoon Kristo. Sa aming mga manggagamot, tingin ko sa sarili ko, isa lang akong alikabok. Isang binigyan ng karunungan ng Diyos ay kasing laki lang ng butil ng bigas. Takot pa ako minsan, baka hindi gumaling yung pasyente. O baka mawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Kaya pinangako ko sa aking sarili, hindi sa Diyos ayoko mangako. Bago niya ako binigyan ng karunungan. Magiging totoo ako sa sarili ko hanggang nabubuhay ako. Ayoko, pero sabi ko sa Diyos, turuan niya akong malayo sa tukso. Kahit lumaki ako sa mundo ng mga kasalanan, ng mga babaeng nagbebenta o nasa labas, kahit sanay na ang mata ko doon, ilayo niyo pa rin ako sa tukso, Ama. Ang aking mga mata ay mata mo. Ang aking bibig ay langisan mo. Ang aking isip ay maging isip mo. Ang aking katawan ay maging katawan mo. Natatakot ako magkamali at matukso. Takot ako baka paluin niyo po ako at ibalik niyo ulit ang lahat ng sakit ko o ibalik ng aking kalaban na ginamot mo ako. Ayaw ko nang gumapang sa kalsada. Ayaw ko nang magkasakit at ayaw ko nang maranasan ang hirap ng sakit. Yun ang sinasabi ko sa Diyos. Kung ano man pagkukulang ko sa iyo at minsan naiisip ko ang nararanasan ko sa buhay ko na pinaplantya ko, bumabalik ang nakarang buhay ko, pilit ko tulungan mo kung tanggalin ito dahil hindi dapat tumamutawi sa aking isipan at puso kung hindi ang pag-ibig mo at kapayapaan. Kaya lang ang sinasabi ko sa Diyos, lagi niyo po akong ilayo sa tukso. Huwag niyo po akong bigyan ng pasyenteng padala ng aking kalaban. Ilayo niyo po siya at iligaw niyo po siya dito sa aming tahanan na pinagkaloob niyo sa akin. Yan ang sinasabi ko sa Diyos lagi. Huwag niyo akong bibigyan ng pasyenteng makasalanan na padala ng aking kalaban at tutuksuin lang ako. Tao pa rin ako pero pipilitin ko ng abot ng aking makakaya pero tulungan mo kung mauna ka dahil ikaw ang aming tagapagligtas. Yan lang sinasabi ko sa Diyos. Salamat po. Rosanne Bonita. Maraming salamat po. Salamat po Kuya Andel, nawa ang liwanag, pag-ibig, kapayapaan ang maghari sa atin lahat. Tama po. Lahat ay dapat maghari sa atin ang liwanag at pag-ibig ng Diyos. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo dahil ikaw ay nagagamot. Ikaw ang kauna-unahan taong maraming gusto magpaturo sa akin dito na hindi kita tinuturuan ha.
Ayokong sinasabing kung tuturuan kita. Peres lang tayong tao. Ikaw ang kauna-unang taong papayuhan ko. Gusto mo matuto? Tama ka po, Apo Andy. Mapalayo po tayo sa tukso at sa anuman po nandyan. Tama po yun. Just, Jonathan. Ito lang mapapayo ko sa Eli. Pilitin mo. Laging magtiwala sa Diyos. Pilitin mong manalangin. Kahit anuman mangyari, huwag ka makakalimot sa pagdarasal kahit pag ikaw ay matutulog. Kasi hindi naman peras-peras ang katawan natin. Minsan malakas. Minsan kinakapos din tayo. Sa torapero, tenit, opera, sa salba, ni Aba. Maraming salamat po. Ate Bonita. Yun lang po. Lang masasabi sila, pilitin mong lagi magtiwala sa Diyos na malayo ka lagi sa tukso. Tanda mo, pag manggagamot ang isang tao, tumatawag sa Diyos kahit hindi ka manggagamot, tutuksuin ka ni Satanas. Naawa nga ako doon sa panood ko kanina dyan sa TV. Isang pare daw, totoo naman yun, pag sa TV, ay natukso sa isang babae at nakiapid siya. Dahil lumapit si Satanas sa kanya dahil gusto siyang kunin. Yun. Bonita, Sato, Arepo, Tenet, Opera, Rota, Salva, ni Ama. Salamat po, Bonita. Salamat po sa lahat. At ating gabi na po. At maraming salamat po sa lahat. At mega shoutout sa iyo, si Rose Ann Bonita, Jonathan Espinjon, at Lee Costino, at Antonio Camutya, Mira Bueno, Eric's Vlog, tsaka Prince Charles Macrio. 3 weeks na ako nakasubscribe sa iyo. 3 weeks na. Maraming salamat po. Message ka ulit sa akin para subscribe kita. Huwag ka po mag-alala. Prince ka. Wala. Sulat ko pangalan mo. Para sabihin nyo, hindi ko kayo binalikan. Para sigurado. Prince. Para hindi tayo magkamali spelling. Macario. Okay. Para Romel Oleda, mega shoutout sa iyo. Yan. So, papasalamat pa ako kay Patrick. Yan, mega shoutout din po yan, lahat yan sa inyo. Maraming salamat sa si Arnold Camo at saka si Edward PH. Mega shoutout po sa inyong lahat. Purihin natin ang Purihin natin ang pangalan ng Ama at ang Diyos Maria sa lahat ng mga naglilingkod sa Ama. Opo. Nawa ang Panginoon Kristo at maghari sa atin. Mega shoutout rin pala kila Ate Cervantes sa Saudi. Hindi ko na makalimutan. At ganoon din sa Toronto, Canada, kay Ate Cervantes, Cervantes pala, kay Ate Christina Malong. Mega shoutout po sa inyo dyan. Kay Christian, taga Alaska. Mega shoutout sa iyo. Lagi yan na nanonood pagkatapos niya ng trabaho. At ganoon din kay Sir Katikbak. Mega shoutout. At saka kay Kuya Raul, kay Ate Chona, taga Amerika din. Taga Japan, marami pa lang nanonood sa akin dyan. Taga Indonesia. Taga marami pa ho sa Bulacan, marami nagpapagamot din at mega shoutout. Marami rin salamat po nag-subscribe dyan. Taga Nueva Ecija, marami rin po nagpagamot dyan. Mega shoutout. At saka dun sa Tarlac, Pangasinan, mega shoutout po. Caloocan, mega shoutout. Pasay, yan. Tsaka Pasig, yan po. Maraming salamat po sa inyo. Tsaka number 1, siyempre sa asawa ko. Number 2 pala. Number 1 sa Diyos, maraming salamat po pala. Number 1 sa pangalawa sa asawa ko, mega shout po kay Cinda Cabling Cruz na siya po nag-aayos ng aking altar. At ipinagkaloob sa akin ng Panginoon Kristo. Taga Tugigaraw, Kili, mega shout out sa inyo ha. Pasensya na kayo. 2 oras na pala tayo para sa mga nadasal po tayo sa Ama sa Langit.
At may konti lang po tayong konting panalangin na. Salamat po, Andel, sa pag-live nyo. God bless all po. Opo kayo, tandaan ko po ang lahat ng gagawin ko po. Lahat. Salamat din po sa payo nyo. God bless po. Ito ha, may konti lang akong konting panalangin sa inyo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, ang sino man pong nakakapanood nito at mga taong nanonood dito at nag-subscribe sa akin, ay lubos po ako nagpapasalamat sa kanila. Naway gabayan niyo po sila na malayo lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, pangalip. Ang lahat ng mga taong nainggit at gustong manakit sa kanila, nawa ang Panginoon Kristo at magharis sila kayo sa kanilang isip at puso, at ganoon din sa mga taong ito. At ganoon din po sa lahat na nagpagamot sa akin, dahil kayo naman po ang naggamot sa kanila. At bigyan niyo po sila ng malinis na isip at malinis na puso at malinaw kanilang paningin at kaluluwa, kung hindi kayo maghari sa kanilang buhay. At malayo po sila sa lahat ng mga anumang nangyayaring sakit o anumang sakit na ibinigay ni Satanas, ay ilayo niyo po sila sa lahat. At pagpalain niyo po sila at pagkalooban niyo po at pakinggan niyo po ang kahilingan niya. Bilang instrumento niyo na pinadala niyo sa bansang Pampanga, sa lugar ng Pampanga, ako'y naniniwala at nananampalataya sa araw na ito ng lahat po ng nanood na sa araw na ito at ginamot niyo kanina at nakaraan araw, ng susunod na araw pa at may darating pa. Gabayan niyo po sila at malayo sa lahat ng kapahamakan, at ganun din po at makarating po sila dito sa aming tahanan, at ipagkaloob niyo po ang kanilang kahilingan na katulad ng ginagawa niyo sa akin. Ama, alam ko pong lahat ng hinihiling ko ay nangyayari, pero gusto ko po lahat ng aking nakikilala at ginagamot niyo at pinapadala niyo, ibigay niyo naman po at paghatian niyo naman po sila ng inyong mapagpalang kamay o anumang karapat-dapat na para sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa lahat. Ako'y nagpapasalamat at nananampala na papakinggan mo ang aking panalangin. At maraming salamat po. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin na karin mo sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paihintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin na kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, kapayapaan nawa ang unat maghari sa ating buhay at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyo, at mega shoutout din pala sa taga Butuan City, Jonathan Spain. Mega shoutout sa inyo para po ma-video call tayo. Punta po kay Bonita. Pagkatapos ito, sasabihin ko sa inyo, maraming salamat po. Pwede na po tayong ito, sasabihin ko lang po, pumunta po kayo kung anong pangalan ko sa YouTube channel ko na Andel Ortines. Yun din po ang pangalan ko sa personal account ko na Andel Ortines. Facebook account ko po yun. Kung gusto nyo, pumunta po kayo sa Tatak Albularyo Apo Andel. Ulitin ko, Tatak Albularyo, ginawa ko po yun. Tatak Albularyo Apo Andel. Pero kung gusto mo akong makausap ng personal, sa personal account ko po ng Andel Ortines. Kung anong pangalan ko po sa YouTube channel ko, yun din po ang pangalan ko sa personal account ko na kasama ko po ang asawa ko. At ganun din po sa Tatak Albularyo. Doon niyo po ako mamimessage. At maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At mabuhay kayo at maghari sa inyong isip at puso ang pag-ibig at liwanag at kapayapaan ng Diyos upang talunin natin ang ating kalaban, hindi ang galit. Walang may tutulong sa atin yun. At maging totoo tayo sa sarili. Maraming salamat po. Ulitin ko, busita, punta po kayo sa Facebook page ko na Tatak Albularyo. Kung gusto niyo po ako makausap agad, pumunta kayo kung anong YouTube channel ko na Andel Ortines. Yun din po ang pangalan ko sa personal account ko na Facebook ko talaga yon, sa messenger ko, Andel Ortines din po. Maraming salamat po at God bless po. Maraming salamat din sa iyo, Mera Bueno. Mabuhay kayo, mag-asawa, at nawang Panginoon Kristo maghari sa inyo at magmahalan kayo. Mahirap sa mundo ngayon, alisin ang galit at magtiwala sa isa't isa, lahat tayo. At maraming salamat din sa inyo, Sir Antonio. God bless all din po sa inyong pamilya.
Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po tayong lahat. Nawa ang Panginoon Kristo at maghari sa ating buhay. Ulitin ko, salamat po. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.